Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at mga kayanggaw. Nais ko lang pong ibahagi ang nakakatawa ngunit nakakakilabot na karanasan naming magkakaibigan. Ito po ay nangyari sa probinsya ng Bacolod. Nadamay kami sa isang pangyayari na nagpabago sa aming mga pananaw. Inakala namin kabanong na hindi na kami makakabalik sa normal naming buhay. Inisip namin na baka doon na talaga kami mamamatay. Mga aswang ang dahilan kung bakit tila nasilip namin ang pintuan ng kabilang buhay. At kung papaano namin sila tinalo, subaybayan natin ang kwentong ito. Kilalanin niyo na lang po ko sa pangalang Eric. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa natin mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay ang mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyong pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Kailan mo pa ba tinitiis ang sakit ng tiyan mo? Pambira ka naman oh. Tuwing pupunta kami rito sa bahay niyo, palagi kang masakit ang tiyan. Baka naman kasi kumain ka ng panis. Anong tingin mo sa akin? Walang pambili ng malinis na pagkain? Oo, brief nga, hindi ka makabili. Suot mo na naman yung brief ng lolo mo. Maya ka naman, patay na yun eh. Nagtitipid lang ako, no? Gaano ba kasakit ang tiyan mo, pre? Sobrang sakit eh. Lalo na kapag katatapos ko lang kumain. Pero nawawala naman siya. Kaso nabalik-balik din. Gusto ko sana magpa-check up sa bayan kaso malalaman ni mama na may ganito akong nararamdaman. Kapag nalaman niya na meron akong sakit, baka hindi na niya ako payagang lumabas-labas eh. Kilala niyo naman yun. Kahit ubo lang ang meron ka, ikukulong ka na sa bahay para magpagaling. Ayoko rito no, nakakabagot. Paano ka gagaling yan kung hindi ka magpapacheck up? Ano ba kinatatakot mo sa doktor? Ano ba kinatatakot mo? Doktor naman yung mama mo sa ospital ng bayan. Hindi ka talaga nakikinig eh no? O sadyang mahina lang talaga yung utak mo? Kasasabi ko nga lang eh. Walang ibang ospital dito sa atin, sa bayan lang. Kung gusto mo, bumiyahe ka ng mas malayo. Ang sakit na kasi nitong tiyan ko eh. Di pumunta ka na lang sa Maynila. Maraming ospital doon. Ang layo ng Maynila no, siraulo ka rin eh. Ayaw mo naman sa bayan eh. Ikaw yung siraulo. Sobrang sakit na nga kasi talaga. Meron akong alam na makakagamot sa'yo, pero hindi siya doktor. Ano yan? Mekaniko? Pakipaluwagan na nga rin tong tornilyo ko. Sumisikip na eh. Basta yung magagamot ako. Sino ba yan? Isang manggagamot sa lugar namin. Parang albularyo. Pumapasyal siya sa baryo namin para maghatid ng mga gamot sa mga tao. Libre lang minsan, pero meron siyang tinatawag na premium. Yun yung may bayad. Meron daw talagang epek yun sa kahit na anong sakit. Sige, dalhin mo na ako dyan. Sakit na eh. Anong oras na oh? Gabing-gabi na. Wala na sa baryo namin yung manggagamot na yun. Putik na yan. Saan ba nakatira yun? Hindi ko rin alam eh. Pero mamaya pag nakauwi ako, kakausapin ko yung tiyahin ko, baka alam niya. Kakausapin mo yung tiyahin mo? Bakit? Close na ba kayo? Kailan pa kami naging close nun? Kakausapin ko lang siya kasi kailangan. Sa ngayon, magtiis ka na muna, Jiro. Huwag kang mag-alala, sasamahan ka namin ngayong gabi. Hindi namin iniwan si Jiro sa bahay niya nung gabing yon, Kabanong. Nasa sala lang kami habang siya ay daing ng sakit sa itaas. Mga bandang 12:00, hindi na namin siya naririnig.
Sinilip namin, nakatulog na pala ang loko. Napailing na lang kami ni Marco. Sa aming tatlo kasi, si Jiro ang may pinakamalungkot na buhay. Nakakaangat man ang pamilya niya pero madalas lang siyang mag-isa. Lahat ng kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Ang nanay naman niya ay stay-in sa ospital, habang ang tatay naman niya ay stay-in sa sementeryo. Patay na kasi ang papa ni Jiro. Si Jiro naman, hindi niya magawang alagaan ang sarili niya. Pabaya sa kalusugan. Kaya hindi na kami nagtataka kung ano-ano na ang nararamdaman niya. Sumapit ang kinaumagahan. Agad na namin siyang ginising. Sa mga sandaling yun, wala nang sakit ng kanyang tiyan. Pero nararamdaman pa rin daw niya ang hilab. "Oh, kumusta ka na? Masakit pa ba?" Eto, konti na lang. Hindi na kagaya ng kagabi. "Sige na, maligo ka na. Pupunta na tayo sa amin. Baka nandun na yung matandang manggagamot." Mga 5 minuto lang kaming naghintay, Kabanong. Maya-maya lang din ay natapos na ring maganda si Jiro. Parang ligong itik lang. Meron pang sabon sa gilid ng tenga. Gamit ang sasakyan ni Jiro, bumiyahe na kami papunta sa amin. Hindi naman malayo. Kung tutusin ay walking distance lang naman. Pero mga tamad kasi kaming maglakad. Pagdating namin ay dumiretso na muna kami sa bahay. Kasama kong naninirahan doon ang tiyahin ko. Sa kanya kasi iniwan ng nanay ko ang bahay nang mamatay ang mga magulang ko sa sakit. Sa bungad pa lang, nakasimangot na kagad ang tiyahin ko. Iritado kagad siya nang makita kami. Ah, ano na naman ang gagawin nyo rito, ha? Magiinuman na naman kayo? Kaya aga-aga, ikaw Eric, wala ka nang trabaho puro ka pa inom. "Tiya, hindi naman kami mag-iinom. At saka, malapit naman na ako magtrabaho Naghihintay na lang ako ng tawag. Tatawagan na lang daw kasi ako Anong tatawagan? Baka tatawanan. Ano bang gagawin nyo rito, ha? Tiya, kilala mo ba yung manggagamot na nagpupunta rito sa baryo natin? At bakit? Sino may sakit? Ikaw? Nako, ang bata mo pa para mamatay. Tiya, hindi ako. Itong si Jiro. Masakit kasi ang tiyan niya, ilang araw na. Kung ganun dapat ngang magpagamot kayo sa kanya. Ang pangalan niya Kepwing. Dokling? Bingi ka ba? Ang layo ng Kepwing sa Dokling? Pasensya na po. Alam niyo po ba kung saan namin siya makikita? Kailangan ko na pong gumaling Napapabayaan ko na po kasi yung iniwang negosyo sa akin ng kapatid ko. Alam ko kung nasan siya. Pero sa isang kondisyon. Pambihira naman. Bakit may kondisyon pa? Hindi na libre ang mga impormasyon ngayon, no? Ano akala nyo sa akin? Basta-basta lang na tao? May direkta akong koneksyon sa kanya, no? Ano pong kondisyon? Bayaran nyo ako at ituturo ko kung saan ang bahay niya. Sige po, kahit magkano. Basta gumaling lang po ako. Sobrang sakit kasi, lalo na pagkatapos ko laging kumain. Pag-abot ni Jiro ng pera sa tiyahin ko, parang nagningning kagad ang mga mata niya. Parang nagliwanag ang paligid niya at lumapad ang kanyang ngiti. Napapailing na lang ako, Kabanong. Talaga palang ang matatanda ay mas nagiging masaya ang buhay kapag meron silang pera na binibilang. Nakatira si Kepwing sa dating Maisan. Sa dulo ng daan ito, sabay kaliwa. May nag-iisang bahay doon. Yon, kanya yon. Pambihira naman. Napakalapit naman pala. Nagbayad pa si Jiro sa'yo. Kaya malapit o malayo, kung hindi nyo alam, hindi nyo naman mahahanap yon. Nagtanong-tanong na lang sana tayo sa iba. Sayang lang ang pera. Pera lang yan. Ang pera na ibabalik. Pero ang sakit ng tiyan ko, bumabalik-balik din kaya tara na. Puntahan na natin habang hindi pa sumasakit. Buti pa itong isang kaibigan nyo nag-iisip Sige na, puntahan nyo na. Baka hindi nyo pa abutan yung matandang yon. Mag-aalmusal pa sana kami, Kabanong, pero nagmamadali na si Jiro. Dali-dali kaming naglakad papunta sa dulo. Pagliko pa lang namin, nakita na namin ang nag-iisang bahay na naroon. Maliit lang yon pero ang lawak naman ng bakuran. Maayos tingnan at malinis. Pero nang makalapit kami roon, wala namang kaming inabutang tao. Ang nadatnan lang namin ay ang mga naiwang gamit doon.
Oops, walang tao. Mukhang sasakit muna yan bago dumating yung matanda. Maghintay na lang siguro tayo rito. Maggagamot ba talaga nandito? Tingnan nyo oh. Parang mga ngalakal eh. Maraming tambak. Hindi ka makakarelate dyan, Jiro. Hindi mo naman naranasang mga lakal eh. Mahirap lang din yung matandang yon. Kaya hindi nakapagtataka kung meron siyang sinasideline na ganito. Ako ba pinag-uusapan niya? Sino ba kaya? Bakit kayo nasa lupain ka? Nandyan na pala kayo. Mga trespasser! Ano kailangan niya? Oo, kalpa lang, kalpa. Magpapagamot lang po ako. Magpapagamot? Bakit? Anong sakit mo? Kayo po ba yung manggagamot na si Mang Kepweng? Ako nga. Bigla na lang sumulpot, pre. Tingin ko kanina pa siya nandun eh. Naghahanap lang ng magandang pagkakataon para sa entrance niya. Shh! Tumigil ka nga. Ali kaya, sumunod kaya. Biglang kumalma ang matandang lalaki at pinapasok na rin niya kami sa bahay niya. Napanganga na lang ako dahil hindi yun mukhang bahay para sa akin. Parang ang tambakan ng kung ano-ano. Ang sakit sa mata ng mga gamit na kung saan-saan lang nakalagay. Pinupo niya kami sa sofa na parang isang siglo nang hindi nalilinis. Maya-maya lang ay bumalik na rin siya dala ang isang tubig na may lumulutang panggagamba. Pasensya na kaya. Hindi kasi ako nakapaganda at nakapaglinis. Tubig lang ang kaya kong ibigay sa inyo ngayon. At gagamba. Manahimik ka. Ay, okay. Kailan pa nananakit ang tiyan mo, iha? Nung nakaraang linggo pa. Bakit siya sumasakit? Bakit ako tinatanong nyo? Di ba trabaho niyong alamin kung bakit? Ay, oo nga pala. Sige, ganito na lang. Kailan siya sumasakit? Sumasakit siya kapag tapos na akong kumain. Tapos, ilang oras siyang masakit. Nawawala rin naman. Kaso babalik ulit kapag kumain ako. Simple lang ang gamot yan, iho. Sabihin niyo kagad para makaraos na ako. Kaya sumasakit ang tiyan mo kasi kumakain ka. Kaya ang dapat mong gawin, huwag kang kumain. Ho? Wag ano? Ayos ah. Huwag akong kakain? Biro lang. Mga seryoso naman kayo masyado. Hindi naman kami nagpunta rito para makipagbiruan eh. Nandito kami para gumaling na itong kaibigan namin. Kawawa naman ho siya eh. Kung wala kayong may lalapat na magandang solusyon uuwi na lang po kami. Teka. Alam ko makakapagpagaling sa kanya. Tumalma kayo. Ang kabataan talaga ngayon, masyadong mga balat sibuyas. Kami nga noon mas malala ang joke. Biruin mo ang joke namin noon patay na ang nanay mo. Kapag umiyak ka, ibig sabihin mahinang nilalang ka. Ano nga gagawin mo para mawala ng sakit ng tiyan ko? Kailangan mo munang kumain. Ho? Seryoso ba to? Hindi na ako mukhang nagbibiro kaya dapat maniwala na kayo. Bakit kailangan kumain muna? Kailangan maramdaman niya ulit ang pagsakit ng tiyan para malaman ko ang tunay na dahilan. Sige na, bumili na muna kayo ng makakain. Mas maganda sana kung mas marami. Nagugutom na rin kasi ako Manong, gusto mo lang yata kumain Kailangan niya nga kumain ng marami. Ang kulit mo Sige na. Kakain na ako ng marami. Pambira naman talagang buhay to. Marco, bumili ka nga. Agad na nag-abot ng pera si Jiro kay Marco Cabanong. Madali namang umalis si Marco para bumili ng makakain. Pagbalik niya, ang dami na niyang daladalang pagkain. Sabay-sabay na kaming nag-almusal noon. Marami din ang nakain ni Jiro para siguradong maumpisahan na ang gagawin ng manggagamot. Kalahating oras matapos kaming kumain, umatake na ang sakit ng tiyan ni Jiro. Namimilipit na siya. Agad namang kumilo si Mang Kepweng. May mga kinuha itong halamang gamot. Pati na rin mga dahon na pinanghahampas niya sa tiyan at mukha ni Jiro. Noong mga sandaling yon, iniisip namin kung seryoso ba si Mang Kepweng o nagtitrip lang. Pero hinayaan na lang namin siya kung anong magagawa niya para mapagaling ang kaibigan namin. Masakit pa ba? Oo, masakit. Wala namang nagagawa yung paghampas-hampas mo ng dahon Huwag kang magmarunong bata. Wala kang alam sa ginagawa ko. Sige, tuwad. Oh? Bakit tutuwad?
Wala namang bastusan. Bakit ako tutuwad sa'yo? Visit ka ba? Tumuwad ka! Para maalis natin ang sakit ng tiyan mo. Tutuwad ka ba o bahala ka na sa buhay mo? Ano nga gagawin mo sa akin? Basta sumunod ka na lang. Kahit na nag-aalangan, sinunod na lang ni Jiro ang inutos na matandang manggagamot. Tumuwad siya sa harapan ni Mang Kepweng. Nagulat na lang kami nang biglang lagyan ni Mang Kepweng ng sako ng bigas ang bandang tiyan ni Jiro. Pagkatapos, dinaganan nito ang kaibigan namin. Aray, aray! Anong ginagawa nyo? Nabubuang ka na ba? Ito lang ang paraan para mawala ang sakit ng tiyan niya. Biglang isang malakas at mahabang utot ang aming narinig at aming naamoy. Utik! Napakabaho ng utot mo, Jiro! Gagi! Labas muna tayo! Sige lang, iho. Ilabas mo na ang lahat ng hangin. Naipon na yan sa tiyan mo kaya yan sumasakit. Ibig niyong sabihin, kabag lang yan? Oo, kabag lang. Hindi ko alam kung bakit hindi siya makautot eh. Pero ang mahalaga, nakakautot na siya ngayon. Sabi sa inyo, magtiwala lang kayo sa akin. Diyos ko, ang sarap ng pakiramdam ko. Sarap sa pakiramdam, pero sakit sa ilong namin. Lumabas na muna kami ni Marco noong mga sandaling yon. Kahit nga hanggang bakuran, umabot ang baho ng utot ni Jiro. Mga nasa 10 minuto yata namin siyang naririnig na utot ng utot sa labas. Maya-maya rin ay nakitain na siya sa banyo ni Mang Kepweng. Bandang 10:00 na ng umaga, gumaan na ang pakiramdam ni Jiro. Kitang-kita sa mukha niya yon. Ay, success! Maraming salamat, Mang Kepweng ha. Dahil dyan, dadagdagan ko ang bayad ko sa'yo. Sobrang ginawa na ng pakiramdam ko eh. Pambihirang kapalaran talaga to. Kailangan ko lang palang umutot. Minsan kasi, nasa pag-utot talaga ang ginhawa ng buhay. O paano? Aalis na kami ha. Babalik na lang ako ulit dito kapag nahihirapan akong umutot ulit. Para dito na lang ako uutot ng matindi. Sige, utot lang ng utot. Naging maginhawa na rin ang buhay ni Jiro noong mga sandaling yon. Makalipas ang 1 linggo, hindi na muli pang sumakit ang kanyang tiyan kahit kumakain pa siya ng sandamukal. Samantala, mas naging abala naman ako sa pagtulong sa tiyahin ko sa paglalabada. Hindi pa rin kasi ako tinatawag ng inaplayan kong trabaho sa bayan. Mabuti naman at naisipan mo akong tulungan sa paglalaba ko. Ang hirap kayang kumita ng pera. Alam ko naman po yun, tiya. Nagtatrabaho din naman ako dati, di ba? At nawalan ka ng trabaho kasi inaway mo ang boss mo. Buang ka rin eh. Kahit sino naman, aawayin ng boss kapag iniinsulto ng mga magulang mo. Ngayon, wala kang trabaho, wala kang pera. Asa ka sa akin. Paano kapag nagkasakit ako? Di wala tayong kakainin. Hindi naman kayo magkakasakit eh. Masamang damo kayo eh. Ano ka mo? Ang sabi ko, hindi kayo magkakasakit kasi mabuti kayong tao. Ayusin mo lang yung sinasabi mo. Teka, maiba nga tayo, tiya. Di ba kakilala mo si Mang Kepweng? Manggagamot ba talaga yun? Napagaling niya ang kaibigan mo tapos magdududa ka. Nakasinghot ka ba ng bulok na medyas? Wala kasi sa itsura niya ang manggagamot eh. Pero meron akong narinig. Narinig ko si Mang Kepweng na may kinakausap sa telepono. Nabanggit niya yung aswang. Ano pong meron sa aswang? Sa pagkakasabi kasi ni Mang Kepweng, parang nakalaban na niya yung aswang dati. Abay, ewan ko. Di tanungin mo siya. Naniniwala ba kayo sa aswang? Anong klaseng tanong yan? Sagutin niyo na lang para naman may napag-uusapan tayo. Palagi na lang kayong masungit sa akin eh. Ay, naka. Ang aswang, totoo yan. Nakakita na ako niyan nung kabataan ko. Pero matagal na yon. Mahirap nang sabihin sa iba na totoo yan, lalo na't hindi naman na sila nagpaparamdam. Ibig sabihin hanggang ngayon may aswang pa rin? Baka si Mang Kepweng maraming alam sa ganyan. Siya ang kausapin mo. Ay teka, bakit ka ba interesado sa aswang? Wala lang, tiya. Baka curious lang talaga ako kung anong itsura nila at kung ano ang kaya nilang gawin. Nako,
Nakakatakot ang mga yan. Nakakakilabot. Ang sabi ng matatanda nung araw ang mga aswang ay kagaya rin nating mga tao. Magagaling ding manlinlang. Ah, ganun pala. Alam mo, sa halip na iniisip mo yung aswang, isipin mo na lang kung paano ka magkakaroon ng trabaho. Diyos ko, hirap na nga akong maglabada Mag-iisang buwan ka nang walang ambag dito. Magkakatrabaho din naman ulit ako, tiya. Kaunting tiis lang. Puro tiis. Tiis na lang ng tiis palagi sa buhay na ito. Tapusin mo na nga lang yung binabanlawan mo at nang maisampay na natin. Doon, sa bakuran ni Kumare. Doon natin isampayan. Tumango na lang ako sa kanya. Lumabas naman siya ng bakuran namin para humanap ng makakain. Napangiti na lang din ako, Kabanong. Kahit na masungit si tiya sa akin palagi, hindi niya ako inahayaang magutuman. Minsan, masama lang talaga ang ugali niya. Pero kahit na ganon, ramdam ko na pamangkin pa rin ang turing niya sa akin. Lumipas pa ang ilang araw, mas naging abala ko kahit papano sa buhay ko. Kung ano-ano na lang kasi ang pinapasok kong trabaho para lang kumita. Matapos ang halos 1 linggong pagbabanat, nahirapan na naman akong makahanap ng mapapasukan. Kaya wala akong nagawa kundi tumingga na naman sa bahay. Benaya! Benaya! Pambihira ka naman. Bakit ba sigaw ka ng sigaw? Anong oras na may natutulog na. Oh, Mang Kepweng, close ba kayong dalawa nitong tiyahin ko? Close? Baka hindi mo alam. Close na close. Kababata ko yan Kababata mo pala to, tiya. Bakit hindi mo sinabi? Bakit ka naman sasabihin? May mapapala ka ba? Kepweng, ano ba kailangan mo Magpapahinga na ako Pagka muna magpahinga, marami ka pang misyon sa mundo. Siya nga pala, pwede ba ako makautang ng 300 muna sa'yo? Diyos ko, yang ka na naman Kailan ka ba makakabayad? Alam mo naman na wala rin naman akong sobrang pera. Ang pera ko dyan, panggastos lang namin. Alam mo namang walang trabaho tong pamangkin ko kaya ako ang kumakayod. Ano ka ba naman? Babalik ko naman Bukas na bukas yan kagad. Kailangan ko lang talaga mabayaran si paring Toreng. Ang kulit Nagpunta na naman sa bahay, may dalang itak. Yan kasi. Uutang ka na lang sa mga taong siraulo pa. Kaya nga ako umuutang sa'yo kasi hindi ka siraulo. Hey, wisit ka talaga. Eric, kunin mo nga yung pera sa ilalim ng unan. Agad akong pumunta sa kwarto ng tiyahin ko, Kabanong. Mula roon, narinig ko kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ano ba kasing balita doon sa mga aswang na sinasabi mong maibebenta na sa mga incheck? Yun na nga ang problema Naibenta na pero hindi naman ako nahatian ng kita ng mga kapwa ko manggagamot. Mga siraulo yung sila Pedring Sinulo yung pera. Ngayon hindi ko na mahanap. Alam mo, napakadali mo talagang maloko kahit na kailan. Kailan ka ba matututo? Ang hirap-hirap mahuli ng aswang na yun Sa kapis nyo pa kinuha, pero wala ka rin naman palang napala. Ay nako, nangyari na ang nangyari. Hindi na may babalik. Kapag nakita ko naman si Pedring sasapakin ko naman siya sa mukha ng malakas. Baka sakaling magising yung siraulong yon. Dahil sa mga narinig kong yun, parang mas lalo akong naging interesado sa mga aswang. Namanga kasi ako sa ideyang nakahuli sila ng aswang at nagawa pa talaga nilang ibenta. Akala ko kasi dati, kinatatakutan ng mga tao ang mga nilalang na yon. Hindi ko kayang sarilihin ang mga narinig ko. Kaya nang magpunta ako sa bahay ni Jiro, hindi na ako nagdalawang isip na ikwento sa kanila. Ha? Seryoso ka ba? Ang pagkakaalala ko lang sa sinasabi mo, manggagamot lang si Mang Kepweng. Yun nga rin ang alam ko pero narinig ko talaga. Tapos itong tiyahin ko, alam yung tungkol sa bagay na yun. Alam mo, may kutob ako. Kutob na alin? Yang tiyahin mo at si Mang Kepweng may something. Para ka siraulo. Matatanda na sila, pinag-iisipan mo pa ng kung ano-ano. Age is just a number, no? Kung talaga, gawa-gawa ka talaga palagi ng issue. Hindi ko maiwasang hindi ma-curious Dapat alamin mo kung involved ang tiyahin mo. Kasi kung involved ang tiyahin mo, problema yan.
Kakaiba ko man ang mga aswang kapag gumanti. Nabasa ko lang naman sa mga lumang artikel. May mga aswang talaga na hindi natatakot sa mga tao. Paano ko malalaman? Palagi namang galit sa akin yung tiyahin ko kapag kinakausap ko. Ang mabuti pa, si Mang Kepweng na lang ang kausapin mo. Napailing na lang ako, Kabanong. Alam ko kasi na magsasayang lang ako ng oras kapag ginawa ko yon. Alam ko naman kasing malabong kausap si Mang Kepweng. Kung ano-ano ang sinasabi. At baka mamaya, uutangan din ako kahit na alam naman niyang wala akong trabaho. Makalipas pa ang ilang araw, mas napapadalas na ang pag-uusap ni Mang Kepweng at ng tiyahin ko. Nakakapagtaka kasi dati-dati naman ay hindi nagpupunta ang matandang manggagamot na yon sa bahay namin. Nakakapag-usap lang sila kapag nagkakasalubong sila sa daan. Sa mga nakalipas na araw, mas lalo ring lumala ang pagiging curious ko sa mga aswang dahil lagi kong naririnig kay Tia at kay Mang Kepweng. Gumawa na rin ako ng sarili kong pagsasaliksik. Pumupunta pa ako sa bayan para lang makapagbasa-basa ng mga libro na patungkol sa mga aswang. Kahit na papaano, nagkakaroon naman ako ng kaalaman. Pero hindi pa rin ako makontento. Parang gusto ko mismo na manggaling mismo ang mga impormasyon sa mga taong inaasahan ko. At ang taong yon ay walang iba kundi si Mang Kepweng. Eric, bakit nandito ka? May pinapakuha ba ang tiyahin mo? Nagbayad na ako sa kanya nung nakaraan na. Hindi naman po yun ang pinunta ko. Ay, ano? Gusto mo ba ng suntukan? Pwede mo ba akong papasukin? Ayun naman. Joke lang yung suntukan na baka maniwala ka mapilayan ka pa. Natatawa na lang ako sa mga sinasabi ni Mang Kepweng, Kabanong. Pagpasok ko sa bahay nila, napansin ko na malinis na sa loob ng bahay niya. Wala na ang mga nakakalat na gamit. Maaliwalas na talaga. Mabango pa. Napangiti na lang ako. Tinapik niya ako sa balikat nang mapansin niyang napansin ko ang bahay niya. Naglilinis na talaga ako. Kasi napansin ko, mula nang kumalat dito sa bahay ko hindi na nagpupunta ang tiyahin mo Mang Kepweng, ito tanong lang naman Huwag mo po sana akong pag-iisipan na masama. Ano bang itatanong mo? Huwag lang mahirap Kapag wala akong maisagot nanununtok ako Hindi, biro lang uli. Ay nako, mapagbiro pala talaga kayo no? Pero gusto ko lang po kasing malaman, ano ba talagang ugnayan nyo ng tiyahin ko? Parang kailan lang nalaman ko na malapit pala kayo sa isa't isa. Bakit hindi ko yun napansin dati? Hindi ko nga alam na taga rito ka rin sa baryo Akala ko dumadalaw-dalaw ka lang. Alam ko na darating ang araw na itatanong mo rin yan. Kaya naihanda ko ng isasagot ko dyan. Sa totoo lang, wala namang namamagitan sa amin ang tiyahin mo. Pero totoong magkababata kami. Sa katunayan, naging kaibigan ko nga rin ang kapatid niya, yung tatay mo. Yun lang, magkababata at magkaibigan lang kami. Sige, naintindihan ko na. Ganun pala talaga kalalim ang samahan ninyo. Kaya pala, pati yung tungkol sa aswang alam din ni Tia. Aswang? Bakit naman niya malalaman? Ang lakas niyong mag-usap palagi Kaya palagi ko ring naririnig. Hindi ka makakapagkaila sa akin, Mang Kepweng. Narinig ko rin na meron kayong nahuling aswang na ibebenta sa mga incheck. Ang kaso, di ka naman napartihan nila Mang Pedring. Sabihin mo nga sa akin, Mang Kepweng, trabaho mo rin bang manghuli ng aswang? May kinalaman ba ang tiyahin ko sa trabahong yon? Masyado ko lang nag-iisip. Hindi ako napapraning, Mang Kepweng. Si Tia na lang ang pamilya ko. Kahit na madalas kaming hindi magkasundo, siya ang tinuturing kong huling magulang. Kaya gusto kong malaman kung may kinalaman si Tia sa trabahong yon. Kasi nag-aalala ako para sa kaligtasan niya. Bumuntong hininga si Mang Kepweng. Baka sa mukha niya ang pagkabahala. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganon. Kung sasabihin niyo sa akin, kayo na ang idol ko. Ha? Talaga? Oo naman.
mataas ang paghanga ko sa mga taong nagsasabi ng totoo. Alam ko namang inuuto mo lang ako. Pero sige, sasabihin ko na sa'yo. Pero wag mo nang sabihin sa tiyahin mo na sinabi ko sa'yo, ha? Totoo na ang isa sa mga trabaho ko mula noon hanggang ngayon ay ang manugis ng aswang. Malaki kasi ang bayad doon. Kasi kapag nahuli mo ang aswang, pwede mong ibenta yun sa mayayaman. Ginagawa nilang pampaswerte ang mga aswang na yon. O kaya naman, sila mismo ang pumapatay. Oo, nagbabayad sila ng malaking halaga para lang maranasang makapatay ng aswang. Pero dahil naubos na ang mga aswang dito sa probinsya natin, nahirapan na ako makahuli. Kaya heto, nanggagamot ako. Si Minea, dati ko siyang kasama sa trabahong ito. Hindi ka maniniwala na dumadali rin ang aswang ang tiyahin mo noon. Tumigil lang siya kasi sabi niya, gusto na niyang magbagong buhay. At isa pa, hirap na rin siya kumilos. Bukod doon, ang pinagkakakitaan pa ng tiyahin mo ngayon may mga baguhang manunugis na kumukonsulta sa kanya. Binabayaran siya para sabihin lahat ng mga alam niya. Kapag nakikita mong umaalis ng maaga ang tiyahin mo, yun na yun. Hindi totoong paglalabada ang pinagkukunan niya ng pera. At saka, uutang ba ako sa kanya palagi kung paglalabada lang ang trabaho niya? Nakakabigla niyang pinagsasasabi niyo. Hindi ko kailanman inisip na may ganun trabaho ang tiyahin ko. Pero totoo pala talagang nagbabayad siya sa lahat ng impormasyong nalalaman niya. Pero hindi ba delikado yung buhay niya? Ngayong retired na siya, hindi ba babalikan siya ng mga aswang? Eric, ang buhay ng mga kagaya namin ay palaging nasa panganib. Anumang oras, pwede kang atakihin ng aswang. Ang mga kagaya namin, literal na kaaway ng mga nilalang na yon. Kay manggagamot ka, albularyo, manunugis o antigero. Pero ang maganda kasi ngayon, marami nang manunugis dahil sa ginagawa ni Minea. Kaya mga aswang, lumilit na rin ang mundo. Diyos ko, ito yata ang malaking plot twist ng buhay ko ah. Plot twist? Ang ibig kong sabihin nun, yung mga pangyayaring hindi mo inaasahan mangyayari sa buhay mo. Nasabi ko na sa iyo yung gusto mong malaman. Ngayon, ako naman ang maitatanong sa iyo. Ano ho yun? Gusto mo bang kumita ng pera kahit nanonood ka lang? Ho? Lumapad ang ngiti matapos sabihin yun sa akin. Kaya pala isasama niya ako sa lakad niya, kapalit nun babayaran niya ako. Magiging helper niya ako sa panggagamot. Madali lang naman ang gagawin kaya pinatus ko na rin kabanong. Kahit alanganing oras na, lumaga pa rin kaming dalawa. Kailangan ko rin naman kasi ng pera. Hiyang-hiya na kasi ako sa tiyahin ko. Wala ka namang ibang gagawin kundi alalayan lang ako. Minsan kasi yung ginagamot ko parang sinasapian. Makulit, malikot. Minsan nga gusto kong batukan Kung yun lang naman po ang gagawin madali lang naman siguro. Ayan na pala. Nandito na tayo. Kita mo yung babaeng yon? Yun ang gagamutin ko. Ang ganda niyan Magaling akong pumili, no? Ho? Ay, magandang gabi sa'yo, Binibini. Nandito na ako para gamutin ka. Pampira naman, Mang Kepweng. Anong oras na? Ang usapan natin 7:00. Ay, pasensya ka na, Iha, ha? Medyo may inasikaso lang akong ibang bagay bakit? Gustong-gusto mo na bang gumaling? Ano bang masakit sa'yo? Nahihirapan kasi akong humingi. Nahihirapan kang huminga? Ibig sabihin naninikip ang dibdib mo? Baka naman kasi masikip lang yung bra mo. Dapat alisin mo muna. Uy, sinasabi mo dyan? Hindi, biro lang. Tara na, pasok na tayo. Pinapasok na kami ng babae sa loob ng bahay nito kabanong. Malaki at malinis. Habang umiinom kami ng kape, ay kinakausap ni Mang Kepweng ang babae. Inaalam niya kung ano ang mga naging dahilan ng paninikip ng dibdib niya. Habang nakikinig ako, napapailing na lang din talaga ako. Halatang halata kasi na nang mamanyak lang si Mang Kepweng. Iha,
seryoso na ha? Kailan nagsimulang manikip ang dibdib mo? Nung may makausap akong babae sa palengke, masama ang tingin niya sa akin eh. Akala ko nga kilala ko hindi naman. Kahapon lang yon. Kanina paggising ko, masikip na ang dibdib ko at masama na ang pakiramdam ko. May iba ka pa bang napansin sa babaeng yon? Napansin? Oo meron. Nagalit siya dun sa isang ali nung alokin siya ng tindang bawang. Napansin ko lang na masyado siyang maldita. Biglang sumeryoso ang mukha ni Mang Kepweng. Alam kong meron siyang naisip na kakaiba. Pero pinili niyang hindi na muna yung pagtuunan. Maya-maya pa, meron nang inilabas na kung anong gamit si Mang Kepweng. May binasa na muna siyang libro na ayon sa kanya, padasal yon para sa gagawin niyang panggagamot. Huwag kang magagalit ha. Kailangan kong hilutin ang bandang dibdib mo. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako titingin eh. Kailangan ko lang talagang malaman kung ano ang meron dyan. Hindi ko yun malalaman kung hindi ko mahahawakan. Sigurado kang hindi mo ako mamanyakin ha? Gagamutin kita, iha. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Ano ka ba naman? Diyos ko, paraan talaga. Eric, lumabas ka muna. Ho? Akala ko ba helper ako? Nakita ko kasing wala ka palang ganong gagawin dito kasi naninikip lang naman palang dibdib at masama ang pakiramdam. Pambihira, susuluhin mo lang eh. Sinunod ko na lang ang sinabi ni Mang Kepweng Kabanong. Lumabas na lang ako. Na mga 10 minuto na ako naghihintay sa labas, narinig ko na may mga kumakalabog na sa loob. Kasunod noon ay malalakas na angil. Sa mga pagkakataong yon, kinilabutan ako. Lalapit na sana ako roon pero nakita ko na lang na lumabas na si Mang Kepweng. May dugo na siya sa bandang balikat. Oh, Mang Kepweng, ano nangyari? Aswang pala sa naulong babae yan eh. Ho? Aswang? Pinlano niya ang lahat ng to para patayin ako. Ganun na pala ako kasikat para gawin niya yon. Hoy, babae! Lumabas ka dyan! Kalabanin mo ako rito! Hinamon mo pa talaga? Duguan ka na oh. Watch and burn! Anong burn? Baka learn! Natigil lang ang pag-uusap namin nang biglang kumalabog na ang bintana. Lumabas doon ng babaeng si Elaine. Nasa mga sandaling yon, iba na ang itsura. Malayong malayo na sa maganda nitong muka. Anong ginawa mo sa mga nakatira sa bahay na yan? Gusto mong malaman? Pwes, patayin mo ko. Sira din pala ang ulo mo no? Paano ko malalaman kung patay ka na? Ikaw na lang ang natitirang manunugi sa listahan ko. Kapag nakuha ko ng ulo mo, matutuwa sa akin si Pinuno. Hindi mo makukuha ang ulo ko. Sa taas man o sa baba. Pambihira, bastos ka pa rin sa ganitong sitwasyon? Gumilit ka nga, Eric. Panoorin mo kung paano ko pupulbusin ang babaeng ito. Sigurado ba kayong kaya niya yan? Wala ka palang tiwala sa akin no? Manood ka! Nagpatunog pa ng daliri si Mang Kepweng. Maya-maya lang umatake na rin sa kanya ang babaeng aswang. Kamao sa kamao ang labanan nila. Parang hindi babae si Elaine, pero parang hindi naman matanda si Mang Kepweng. Pareho silang malakas at mabilis. Para akong nanonood ng isang action movie na hindi nagkakatamaan yung dalawang naglalaban. Totoo nga ang usap-usapan. Mahusay ka talaga Mukhang marami ka nang nalalaman sa akin Nakakahiya naman kasi wala akong alam sa iyo Hindi ba na kailangan malaman kung anong pa ang tungkol sa akin? Kasi ngayong gabi, ihatid na kita sa hukay. Pwede bang magdamit ka muna? Nakakaabala yung dibdib mong mabuhok Muling lumapit sa kanya ang babaeng aswang. Sa pagkakataong yon ay tila kalkulado na ng aswang ang mga galaw ni Mang Kepweng. Tinamaan na siya sa dibdib at sa mukha. Agad namang itong napaatras. Hindi pa man nakaka-recover si Mang Kepweng, muli siyang nakatanggap ng suntok. Napaatras at napadikit na siya sa dingding ng bahay. Tutulong na sana ako pero hindi niya ako pinayagan. Manood ka lang dyan, Eric. Nagsisimula pa lang naman ang laban Nagsisimula pa ba yan? O nagsisimula ka ng matalo?
Hindi pa ako seryoso. Kapag ako nagseryoso, tanggal ang panga nito. Kung ganon, magseseryoso na rin ako. Umangil na naman ang babaeng aswang. Bigla na lang humaba ang mga kuko nito. Sa pagkakataong yon ay mas lalo kong kinabahan para kay Mang Kepweng. Nababahala ko sa posibilidad na baka madali siya ng mahahabang kuko na yon. Humanda ka, matanda ka. Sige, lapit! Gumapang ang babaeng aswang papunta sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ko dahil lang nasa utak ko katapusan na ng matandang yon. Pero nagulat na lang ako sa nangyari. Nakailag si Mang Kepweng. Nagawa niyang suntukin ng malakas sa panga ang babae. Sa ginawa niyang yon ay nakaramdam ng pagkahilo si Elaine. Dumistansya ito habang nakahawak sa ulo. Bakit? Nakita mo na ba mga bituin na umiikot sa ulo mo? Huwag ka mag-alala. Sa susunod kong suntok, buwan naman ang iikot sa ulo mong babae ka. Sasapakin pa sana ulit ni Mang Kepweng ang babae pero bigla na lang itong tumalon papunta sa bubungan. Hindi ba tayo tapos, tanda? Babalikan kita. Narinig ko na yung linyahan na yan. Pero sa susunod natin pagkikita baka mauna ka na sa impyerno. Pag-alis ng aswang ay kagad ko na rin nilapitan si Mang Kepweng. Duguan siya pero parang wala lang yon sa kanya. Ni hindi ko man lang nakitang ininda niya ang sakit. Sigurado ka bang ayos ka lang talaga? Ay oo naman, ayos lang ako. Malayo naman ito sa utak Tulungan mo na lang ako maglakad papunta sa inyo. Ho? Bakit sa amin? Ang tiyahin mo ang gagamot sa akin. Hindi ko kayang gamutin ang sarili ko. Oo, sige na nga. Para mas mabilis kaming makabalik sa bahay, binuhat ko na siya. Pagdating namin, nadatnan namin si Tia na nasa bakuran habang naglalaga ng kamoting kahoy. Napatayo siya nang makitang duguan si Mang Kepweng. Anak ng 77 puting tupa Anong nangyari sa siraulong yan? Nakalaban niya yung aswang Ayun, nadali siya. Pero nasapak naman niya sa panga yung babaeng aswang. Tumakas. Yung gagamutin ko sana ngayong gabi aswang pala. Hindi ko naramdaman. Hindi ko man lang nahalata Paano niyo mahahalata wala ka namang ibang inatupag kundi ang manyakin ng babae. Walang yaka pala talaga Anong ginagawa niyan dito? Itakbo mo na yan sa pinakamalayong ospital. Hoy, Pinea, sige na, gamutin mo na ako. Huwag ka na mag-alinlangan, Tia. Alam ko na ang lahat ng itinatago mo. Alam kong dati ka manunugis. Paano mo naman nalaman? Pwede bang gamutin mo muna ako at mamaya na kayo mag-usap? Kasi nararamdaman ko na yung hapdi Baka pwede naman. Ay siya, sige na. Ipasok mo na yung matandang yan. Humanda ka sa akin mamaya, Kepweng ka. Hiniga ko na si Mang Kepweng sa papagkabanong. Agad namang siyang inasikaso ng tiyahin ko. Habang ginagbot siya ni Tia, ay lumabas na muna ako at tumambay sa bakuran. Natulala na lang ako noon, kabanong. Hindi ko kasi talaga inakala na mararanasan ko ang lahat ng yon. Nawiwindang ako sa lahat ng mga nalalaman ko. Lalong-lalo na ang tungkol sa tiyahin ko. Na inakala ko noon ay pangkaraniwang tao lang talaga. Pero may kakaiba rin pala itong nililihim. Dakong 2:00 na madaling araw, natapos na rin si Tia sa paglilinis ng sugat ni Mang Kepweng. Lumabas siya habang dala ang isang tasa ng kape. Inabot niya sa akin yon. Medyo nanibago ako kasi hindi naman siya ganun sa akin sa araw-araw naming magkasama sa bahay. Kumusta na po si Mang Kepweng? Ayun, maayos na kalagayan niya. Sayang at hindi natuluyan Buti naman at mabuti na lagay niya. Anong nararamdaman mo kanina habang nasasaksihan ng pakikipaglaban ni Kepweng sa aswang? Siyempre, nagulat ako. Akala ko kasi normal na tao lang talaga yung babaeng yun. Pero isa palang aswang. Pero mas nagulat ako nang makita ko kung paano makipaglaban si Mang Kepweng. Parang hindi siya matanda Ang lakas ng suntok. Hilong-hilo yung babaeng aswang Nasabi sa akin ni Kepweng na alam mo na ang nakaraan ko. Wag ko kayo mag-alala, Tia. Wala naman akong pagsasabihan nun Wala naman akong pakialam kung sino ang gusto mong pagsabihan. Ang dahilan kung bakit ayaw kong malaman mo ay dahil ayaw kong madamay ka sa maaaring panganib na nakadikit sa akin. Bago namatay ang mga magulang mo, sinabi ko sa kanila na hindi kita hahayaang magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga aswang. Pero ngayon,
hindi na kita napigilan. Ang gusto ko lang, huwag kang mapapahamak. Ang sabi ni Mang Kepweng, nasa panganib ang buhay nyo. Hindi ka ba natatakot na baka isang araw bigla ka nalang atakihin ng aswang habang natutulog ka? Matanda na ako. Ang dami ko nang nagawa sa mundong ito. Kung sakali mang mangyari yon, tatanggapin ko yon. Mas nakakatakot kapag namatay akong walang dalang karangalan pag-akyat sa langit. Hindi ko inakala na may ganyan ka palang side, Tia. Ang pagkakakilala ko lang sa'yo, palagi kang iritado, buwisit na buwisit ka sa buhay. Baka inakala mo na mabait ako. Nagkakamali ka, Eric. Masungit talaga ako. Alam ko naman na hindi ka mabait. Kung ano man ang nalalaman mo, huwag mong masyadong pansinin. Kumilos ka pa rin ng gaya ng dati. At ayaw kong pag-usapan yon. Kinalimutan ko na yon. Lahat ng mga nangyayari ngayon na may kinalaman ng mga aswang, si Kepweng na ang bahala doon. Kinaumagahan, maaga kong nagising dahil sa lakas ng boses ni Mang Kepweng. Parang walang nangyari sa kanya dahil napakadaldal pa rin. Inabutan ko silang nag-uusap ni Tia. Kumuhay pa sa akin si Mang Kepweng nang makita kong nasa pintuan na. Gising ka na pala. Halika na. Sabayan mo kaming ubusin itong kamoteng kahoy. Kumusta naman po ang sugat niyo, Mang Kepweng? Huwag ka mag-alala. Gumagaling na agad. Itong tiyahin mo kasi expert yan sa panggagamot. Nung araw kasi, bigwasan na kaya kita riyan. Kasasabi ko lang na ayaw ko ng pag-usapan ng nakaraan Napakamot na lang sa ulo si Mang Kepweng. Pagkatapos ng usapang yon, ay inihatid ko na rin si Mang Kepweng sa bahay nila. Ako naman ay dumiretso na lang sa bahay ni Jiro para ikwento ang mga nangyari. Pero pagdating ko sa bahay nila, inabutan ko si Jiro na parang problemado. Si Marco naman sa gilid napapakamot na lang sa ulo. Anong nangyari dyan? May problema pero ayaw pang sabihin. Saka na raw kapag ready na siya. Ha? Anong problema, pre? Pre, hindi ko alam ang gagawin ko. Gagawin sa ano? Anong nangyayari? Yung baboyan na pinapatakbo ko, pre. Lagas. Paanong lagas? Nawala? Hindi. Patay. Pinatay. Pinaslang. Dinedo. Ano? Kanina, tumawag sa akin yung katiwala ko sa baboyan. Pagbukas daw nila ng baboyan, yung mga baboy patay na. Wala na mga dugo yung baboy, pre. Wala na ring laman loob. Ang sabi ng katiwala ko, meron siyang nakitang babae doon. Parang aswang daw Mahaba ang buhok ng babae, matangkad, maputi, nakasuot ng itim na damit at pantalon na maong. Ha? Bakit alam mo? Kagabi, may nakalaban si Mang Kepweng na babaeng aswang. Nagpanggap na magpapagamot sa kanya. Aswang pala. Tingin ko, matapos talunin ni Mang Kepweng yon, naganap siya ng makakain para maibalik yung lakas niya. Kasalanan pala to ni Mang Kepweng Kung hindi niya kinalaban, hindi manghihina yung aswang. Buwang ka ba? Kung hindi niya kinalaban, baka namatay si Mang Kepweng at baka pati ako. Visit na aswang yan Ako ngayon na mayayari kay kuya. Sasabihan na naman ako na wala akong kwenta. Wala kang kasalanan sa nangyari, pre. Hindi mo naman kontrolado yun Anong balak mo ngayon? Hindi ko alam. Sinabi ko naman sa nanay ko pero hindi naman naniniwala sa akin. Nasabihan pa ako nagdodroga Ay nako, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi mo na may babalik ang buhay ng mga baboy. Patay na yan Pero pwede silang palitan. Ang gawin mo, lahat ng ipon mo, ipambili mo na lang ng bagong baboy. Hindi muna ako bibili ng baboy hanggat may aswang pa. Papatayin lang ng aswang yun Kaya mabuti pa, papatayin ko muna yung aswang na yan. Eric, sabihin mo nga dyan kay Mang Kepweng, turuan niya ako kung paano makakapatay ng aswang. Ha? Sigurado ka ba? Makapatay nga ng lamok, hindi mo magawa Baboy pa kaya? Ikaw na lang kaya patayin ko para magawa ko ng maayos. Puro ka kontra Dahil sa nangyari sa baboyan nila Jiro, parang nabuhay sa katauhan niya ang katapangan ng isang nais makaganti. Hindi ko na siya nagawang pigilan. Nagpasama na siya sa akin para kumonsulta kay Mang Kepweng. At dahil kaibigan namin siya, hindi kami pumayag na mag-isa niyang haharapin ang laban niya.
Baka akala nyo ganun lang kadaling kumalaban ng mga aswang ha? Dito away bata na kahit anong oras pwede kang gumante. Bakit ba kayo tumatawa? Ano bang nakakatawa? Namatayan na nga ako ng maraming baboy Pinagtatawanan niyo pa ako. Kasi mababaw lang ang dahilan ko. Ano ba dapat ang dahilan para maging karapat-dapat kumalaban sa mga aswang? Nako, seryoso yan ha. Di yan dapat binibiro, Mang Kepweng. Hindi ko naman minamalit ang nangyari sa'yo. Ang akin lang naman, para umubra ka sa mga aswang, kailangan mo ng maraming karanasan. Kayo, bigla-bigla lang kayong nagdesisyon. Halatang nagmamadali kang makaganti. Hindi ganun naglalaro ang buhay ng isang manunugis, iho. Ano nga ang kailangan gawin para maging isang ganap na kagaya nyo? Hindi maging kagaya ko. Wala kasi akong katulad Nag-iisa lang ako. Ang magandang sabihin, maging isang ganap na manunugis. Para maging ganun ka, kailangan mo ng pagsasanay. Pagsasanay? Anong klase pagsasanay ba yan? Isang matinding pagsasanay. Nagkatinginan kaming tatlo, Kabanong. Nagkasundo na kami ni Jiro at buo na rin ang loob namin. Habang si Marco naman ay halatang napilitan na lang. Kinabukasan, sinimulan agad namin ang pagsasanay na sinasabi ni Mang Kepweng. Walang kaalam-alam si Tia roon. Wala rin akong balak na ipaalam dahil alam kong hindi naman siya papayag. Ang unang linggo na pagsasanay namin ay inilaan lang sa pagpapalakas ng katawan at resistensya. Kahit na papaano ay may maganda namang nangyayari. Sa pangalawang yugto ng pagsasanay namin, tinuruan na kaming humawak ng sandata. Medyo nahirapan kami sa parting yon. Kaya inabot na kami ng 2 linggo hindi pa rin namin makuha ng tama. Kaya niyo pa ba? 14 na araw na tayo sa pagsasanay ng sandata ha? Hirap na hirap pa rin kayong tatlo. Kaya nga nagsasanay para masanay Hindi kami susuko hanggat hindi namin nagagawa ng tama. Alam nyo kasi, hindi dapat nasasayang ang araw natin. Itong tinuturo ko sa inyo, dapat nakukuha nyo na ito ng 5 araw lang. Kasi habang nasasayang ang araw natin, yung pumatay sa mga baboy mo iho, malakas na ulit ngayon. Turuan niyo pa kami. Makukuha rin namin yan. At saka, bakit ba kayo naangal? Nagbabayad naman si Jiro sa inyo Kung sa bagay, di tara, tuloy ang pagsasanay. Naalarma kami nang marinig namin ang mga kaluskos na yon. Unang pumasok sa utak namin ay baka may mga aswang na sa paligid. Sumenya si Mang Kepweng para maghanda kami. Akala ko noon magagamit na namin ang mga itinuro ni Mang Kepweng. Pero hindi pa pala. Isang matandang lalaki ang bigla na lang lumabas sa halamanan. Tulungan niyo ako, pakiusap. Nawindang kami na mapag-alamang sugatan na matandang yon. Sobrang dami niyang hiwa sa katawan. Malalalim. Umaagos din ang dugo niya at nakikita naming parang nahihirapan na siya. Ano nangyari sa'yo? Yung mga rebelde. Ay, tulungan niyo ako. Higa natin siya na maayos. Daling kaya natin siya sa ospital. Wag, ayoko. Bigyan niyo lang ako ng... Lalabas pa tayo ng gubat. Sobrang layo pa ng ospital. Meron ako ipapainom sa kanya para hindi niya maramdaman ng sakit. Ako bahala. Tatahiin ko yung sugat niya at magbubudbud ng pampahinto ng pagdurugo. Sigurado ka bang kaya mo siyang gamutin? Ang lala ng sugat niya, no? Titignan ko kung anong magagawa ko. Basta, mapabagal lang natin ang pagdurugo kakayanin niyang makasalba. Kung mauna na tayo, Marco. Para habang ginagamot ni Mang Kepweng, hahanap na tayo ng sasakyan. Sakaling hindi mo bratong gagawin niya. Magbabakasakali tayong itakbo na siya kung saan siya pwede na mas malapit na ospital. O di, sige. Bilisan niyo lang 2. Agad-agad na umalis ang 2 kaibigan ko. Naiwan kami ni Mang Kepweng kasamang matandang hirap na dahil sa mga sugat niya. Hindi na siya nakapagsasalita. Kaya noong mga sandaling yon, wala nang sinayang na sandali si Mang Kepweng. Kinuha na niya ang likido na nakalagay sa maliit na garapon. Kulay pula yun na medyo malapot. Agad niya yung pinainom. Ang sabi ni Mang Kepweng, pampamanhid daw yun ng katawan. Pagkatapos noon, meron naman siyang ibinudbud sa mga sugat na matanda.
Halos mamilipit sa sakit ang matandang lalaki. Sobrang hapdi. Kailangan ko lang tahiin habang bumabagal pa ang pagdurugo. Kaso ang dilim hindi ko makita. Nasaan ba yung dala nating flashlight? Naiwan ko sa bahay Ay, pambihira naman Meron ka bang posporo? Meron. Kukuha lang ako ng mga tuyong sanga na pwedeng padingasin. Ay sige, ako na. Bantayan mo na lang itong matandang to. Kailangan ko rin kasi humanap ng dahon ng bayabas O sige ho, bilisan nyo Nagmamadaling umalis si Mang Kepweng Kabanong. Habang ako naman, binantayan ko lang ang matandang lalaki. Nung una, akala ko hindi na niya kinaya. Bigla lang kasing hindi na siya gumagalaw. Manong, naririnig niyo po ba ako? Buisit, bakit bang tagal niyang bumalik? Makailang ulit kong inalog-alog ang matandang lalaki. Sa huli kong pag-alog sa kanya, muli siyang dumilat. Bumangon siya nang hindi man lang ginagamit ang kamay niya. Napaatras ako, natumba dahil sa pagkabigla. Para siyang patay na nabuhay. Nagpatunog-tunog pa siya ng leeg. Manong, anong nangyayari sa inyo? Ay, mabuti naman at nasagip pa ako. Akala ko mamamatay na ako Teka, paanong ayos na kayo? Kanina lang hirap na kayo Pakisabi sa kasama mo, maraming salamat. Utang ko ang buhay ko sa kanya, kaya hahayaan ko muna siya. Ha? Teka, saan ka pupunta? Baka makita ka na naman ng mga rebelde. Pagpapahinga na muna ako sa amin. Sige. Ho? Sandali lang Naglakad na siyang mabilis na parang walang nangyari. Naiwan akong windang na windang. Hindi ko alam kung paano ang isang matandang halos maghingalo na ay bigla na lang lumakas. Nasaan na yung matanda? Uy, tinatanong kita. Ho? Ang sabi ko, nasa na yung matanda? Bakit wala na? Mang Kepweng, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Yung matanda, umalis na. Ha? Anong umalis? Critical ang lagay nun. Anong umalis ang pinagsasasabi mo? Kaya nga di ba ang sabi ko, hindi ka maniniwala. Totoong umalis na siya. Nagulat nga rin ako Kanina kasi, parang hindi na siya humihinga. Tapos, nung binitiwan ko na siya, bigla na lang siya bumangon. As in, parang walang nangyari. Ewan ko, kahit ako nababaliw rin sa kakaisip kung paano nangyari yun Eric, alam kong pagod kayo sa pagsasanay. Pero itong sinasabi mo, kabaliwan talaga Ano ba talaga nangyari? Yun na nga ang nangyari. Bakit bang ayaw niyo maniwala sa akin? Paano nga ako maniniwala sa sinasabi mo? Napaka-imposible. Yan din ang naisip ko ngayon. Pero totoong nangyari. Totoo talagang nangyari. Paano nangyari yon? Diyos ko naman Mga ilang sandali lang ay nakabalik na rin si Marco at Giro. Nang malaman nila ang nangyari ay nawindang din sila. Hanggang sa makaalis na kami sa lugar na yon ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko kung bakit biglang lumakas sa matandang tinulungan namin. Tahimik lang kaming nasa bakuran ni Mang Kepweng. Lumamig na ang kape na tinimpla niya para sa amin. Pero napakalalim pa rin ang iniisip ko. Ipahinga mo muna yung utak mo, pre. Kapag iniisip mo ng iniisip, baka sumakit lang ang ulo mo Oo, tama si Giro. Ang utak dapat pinagpapahinga rin. Lalo na kapag madalas mong magamit. Maliban na lang kung inutil ka. Hindi masyadong nagagamit ang utak ng mga inutil Mang Kepweng, may masama akong kutob Ano? Masamang kutob? Anong ibig mo sabihin? Tumayo ko sa harapan nila. Naglakad ako ng pabalik-balik. Hinawakan na ako ni Marco nang mahilo na rin sila sa akin. Habang ako, hindi ko pa rin alam kung tama ba ang iniisip ko. Yung matandang yon. Ay, sandali. Tumatawag yung kasamahan ka. Sandaling lumayo si Mang Kepweng. Maya-maya'y bumalik siya at baka sa mukha ang pagkabahala. Oh, bakit? Anong problema? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Tumawag sa akin yung mga kasamahan ko sa kabilang nayon. Ang sabi nila, nakainkwentro daw nila yung pinuno ng mga aswang. anong nangyari? Napuruan nila yung pinuno ng mga aswang.
Mapapatay na sana nila ang kaso nakatakas. Yung pinuno ng aswang? Matandang lalaki ba? Oo, ang aswang na yun matandang lalaki. Bakit? Baka tama nga ang hinala ko. Hinala? Ano? Mabiting ka pa Yung matandang tinulungan natin kanina, isang aswang. Baka siya yung pinuno ng mga aswang kaya ganun siya kabilis gumaling. Ha? Sigurado ka ba? Teka. Sabihin na natin na pinuno nga ang aswang yon. Pero paano naman siya biglang lalakas ng gano'n na lang? Critical nga. Mang Kepweng, sabihin mo nga sa amin, ano yung likido na pinainom mo sa kanya? Pampamanhid nga. Anong likido? Anong klase? Saan gawa? Teka, bakit? Parang tamang hinala ni Eric. Yung likido kasi na pinainom ko sa matandang yun dugo ng kabayo at mga pinaghalo-halong dahon. Ibig sabihin, nakakahilom ng sugat ng aswang ang dugo ng kabayo? Hindi nakakahilom, pero may ilang kaso na ang mga aswang dugo ng kabayong iniinom para bumalik ang lakas nila. Pero sa ibang uri ng lakas lang yung pwede. Lintik. Bakit hindi ko nahalata yung kanina? Nakakainis naman Habang patagal ng patagal, patanga ako ng patanga. Wala na tayong magagawa dun. Nangyari nang nangyari. Patay na sana ang pinuno ng mga aswang kung hindi ko siya tinulungan. Ay nako, kasalanan ko talaga to Kung sumasama lang sana ako sa mga seminar nila, malalaman ko sana kung anong itsura ng pinuno nila. Ay, nakakabalas. Wisit naman talaga Pinagsisisi pa ni Mang Kepweng ang mga balde sa gilid ng bahay niya, Kabanong. Sinisisi niya ang sarili niya dahil sa mga nangyari. Nilapitan ko na lang siya at pinakalma. Hindi ka naman namin masisisi. Walang sumisisi sa iyo. Alam namin na ginawa mo lang yon dahil nanaig ang pagiging matulungin mo. Alam naman namin na kung alam mo lang na aswang yon, hindi mo naman hahayaang makatakas yun Tama. Ang mahalaga ngayon, alam na natin kung sino ang pinuno ng mga aswang. Nakakasiguro ako na magagawa mo siyang talunin. Ikaw pa ba, Mang Kepweng? Hindi. Hindi nyo naiintindihan Nagtulong-tulong ang magagaling na manunugis ng iba't ibang lugar para lang kalaban ng nag-iisang aswang na yon. Ngayon, malakas na siya ulit. Hindi ko alam kung paano pa yun matatalo. Nagawa lang nilang maisahan kanina pero hindi na yun mauulit pa. Anong gagawin nyo? Susuko ka na lang? Iiyak ka na lang dyan? Akala ko ba mahusay ka? Akala ko ba matikas ka? Iiyak ka lang dyan ng ganyan na lang nang wala kang ginagawa? Walang natatapos na problema kung emosyon ang uunahin natin, Mang Kepweng. Kapag nalaman ni Tiyan na nagkakaganyan ka, baka hinambalos ka pa ng gulong ng truck nun. Tutulungan ka naming maitama kung ano man ang pagkakamali natin ngayong gabi. Sa mga sinabi naming yon, ay parang natauhan naman si Mang Kepweng. Naliwanagan na rin siya. Sinamantala na rin namin ang sandaling yon para mag-isip ng mga maaaring gawin para makaiwas muna sa panganib. Sa nangyaring yun kasi, naramdaman namin na may mga paparating na kaguluhan, lalo na't mukhang kilala ng pinuno si Mang Kepweng. Sa bahay ni Mang Kepweng kami natulog. Kinabukasan, nagtataka kami kung bakit ang daming taong sumisigaw sa harapan ng bahay niya. Pagsilip ko sa bintana, may mga residente doon na pilit siyang pinapalabas. Galit na galit ang mga yon na kung makakaharap lang siguro nila si Mang Kepweng ay baka dinumog na nila. Mang Kepweng, gising! Uy! Bakit ba? Ang daming tao sa labas. At ano yung sinasabi nilang manluloko ka? Peking manggagamot ka raw. Umamin ka nga sa amin. Ano na naman katarantaduan ang ginawa nyo? Diyos ko, gigil na gigil sila. Ano ba, Mang Kepweng? Anong meron? Inailangan namin munang umalis ng bahay ni Mang Kepweng para makaiwas sa galit ng mga tao. Nagpunta na muna kami sa bahay ni Jiro. Doon na muna namin pinalipas sa mga oras. Napapailing na lang si Mang Kepweng pero hindi siya nakatakas sa mga tanong namin kaya napaamin din siya sa bandang huli. Totoo naman ang mga sinasabi nila. Hindi sila gumaling sa mga sakit nila dahil hindi naman ako totoong manggagamot. Nanloloko ka ng tao?
Yun yung sideline ko lang naman. Pero huwag kayong mag-alala. Wala namang masamang dulot sa katawan ng tao yung mga pinainom ko sa kanila. Parang subok-subok lang kung gagana. Ganon. Lakas din naman pala ng amats mo, Mang Kepweng eh. Bakit ka nanloloko ng tao? Para kumita. Hirap nang mamuhay ngayon eh. Kapag lumabang ka ng patas, talo ka. Mindset mo pang kriminal eh. Kriminal ka ba? Malamang hindi. Buwang ka yata eh. Galit na sa'yo yung mga tao. Yung iba sa kanila, taga-ibang lugar pa. Kaya magiging most wanted ka na rin sa ibang baryo. Sa madaling sabi, matitigil na rito kalokohan mo kasi wala naman niniwala sa'yo eh. Naiintindihan naman namin na kailangan mo ng pera. Pero sana, tinuon mo na lang ang atensyon mo sa panghuhuli ng aswang. Mas delikado kasi yon, kaya umisip ako ng sideline. Hindi naman ako masamang tao eh. Mabuti talaga ako. Napilitan lang talaga akong gawin yon kasi kailangan kong mabuhay. May mission pa kasi akong dapat na gawin. Kahit ano pang idahilan mo, may ginawa ka pa rin masama sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Nanloloko ka. Hindi mo ba alam na ang kapatid ng maluloko ay... Babaero? Uy, babaerong pinagsasasabi mo. Di ba mga babaero ay manloloko? Kahit na kailan talaga, lawak ng utak mo kapag katarantaduhan eh, no? Kailangan mo bumawi sa mga taong niloko mo, Mang Kepweng. Paano naman ako babawi? Nagastos ko na lahat ng binayad nila sa akin. Hindi para makabawi ka sa kanila, patayin mo yung mga aswang na siyang nagdudulot ng kapahamakan sa mga tao. Napatango na lang si Mang Kepweng. Naintindihan naman niya ang mga sinasabi namin kaya wala naman kaming naging problema sa kanya. Hindi naman siya baguha. Handa naman niyang baguhin ang panluloko niya at ituon ang atensyon sa mga aswang. Sumapit na ang kinagabihan. Umalis kami ng bahay nila Jiro para may puntahang kakilala di umano ni Mang Kepweng. Hindi namin alam kung ano ang gagawin niya pero dahil sa banta ng mga aswang, sinamahan pa rin namin siya. Dakong 9:00 na ng gabi nang marating namin ang bayan. Kahit medyo syudad na sa lugar na yon, kapag mga ganong oras ay kakaunti na lang din talaga ang makikitang tao sa lansangan. Sinuyod namin ang tingin ng mga paligid. Hinahanap namin ang taong sinasabi ni Mang Kepweng. Ano ba talagang kailangan yung pag-usapan nung sinasabi mong kakilala mo? Kailangan ko lang kunin sa kanya yung mga anting-anting na hiniram ko sa isa pang kakilala. Magagamit ko yung kapag kinalaban na natin ang mga aswang. Akala ko ba may sarili kang anting-anting? Meron nga, pero hindi naman yon para talaga sa pakikipaglaban eh. Mahina lang yon. Dapat pala, makuha natin yung anting-anting na sinasabi mo para mapatay natin yung mga lintik na aswang na yun. Saan ba kayo magkikita? Ang sabi niya sa postero na malapit sa dating istasyon ng mga pulis. Ayun yung dating istasyon ng pulis oh. Binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa iskinita. Naroon ang poste pero wala naman kaming nakitang tao kahit na isa. Tinumbok pa namin ang medyo madilim na iskinita. Mahina na rin kasi ang liwanag na meron doon. Maya-maya lang, meron nang nasagi yung pako sa baba. Pagtingin ko, isang lalaking nakahandusay ang nakita namin. Duguan ng lalaki at wala ng malay. Nang tingnan ni Mang Kepweng yun, nakumpirma niya na yun nga ang kakilalang dapat ay maghahatid sa amin ng anting-anting. Wala na yung buhay at wala na rin ang anting-anting na inaasahan ni Mang Kepweng. Naka! Naunahan tayo ng mga aswang. Mukhang pinigilan talaga nila ito para hindi ako makapalag eh. Kilala ka ba ng mga aswang? Sa ginawa kasi nila na to, parang alam nila ang kapasidad mo eh. Kaya kailangan kang nilang pigilan. Hindi naman sa pagmamayabang pero nung araw, kaming dalawa ni Minea ang isa sa pinakamahusay na manunugis. Kaya hindi na ako magtataka na baka marami na rin silang alam sa akin. Paano naman si Aling Minea? Kung ikaw pinigilan nila, baka mamaya pati ang tiyahin ni Eric galawin din nila. Malamang kilala rin nila yun. Napag-usapan naman na namin yan ni Minea. Handa siya sa bagay na yan. Anong gagawin natin ngayon? Kawawa naman. Napag-utusan lang, namatayan pa. Tatawagan natin yung numero ng mga pulis. Sila na bahala rito.
Yung anting-anting, wala na tayong magagawa. Iisip na lang ako ng ibang paraan kung paano ko lalabanan yung mga lintik na yon. Dismayado kaming umalis sa bayan. Bagsak ang balikat ni Mang Kepweng nang bumalik na kami sa bahay niya. Sa puntong yon ay wala nang mga nagngangalit na tao. Kinabukasan, naging kalmado lang ang sitwasyon. Maaliwalas ang paligid at parang perpekto ang araw na yon para sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit, basta pakiramdam ko walang panganib sa mga oras na yon. Tinulungan ko si Tia sa mga labahan niya. Mga bandang 12:00 ng tanghali ay tapos na kaming dalawa. Habang kumakain, nabanggit ko kay Tia Minea ang nangyari. Makinig ka sa akin, Eric. Hindi mo dapat inugnay ang sarili mo kay Kepweng. Delikado ang ginagawa niya. Baka mapahamak ka. Akala ko po ayos na sa inyo eh. Ayos ang alin. Ang sumama ka sa pakikipagpatayan sa mga aswang? Gusto mong multuhin ako ng nanay at tatay mo? Ginawa ko ang lahat maiwas ka sa buhay na tinahak ko. Tapos ngayon, ikaw naman ang lalapit sa kapahamakan. Nag-iisip ka ba talaga? Tia, matanda na ako. May sarili na akong pag-iisip. Kaya ko na rin magdesisyon sa sarili ko. Desisyon ang tawag mo sa ganyan? Inilalagay mo ang buhay mo sa panganib. Nung nakaraan, pinagbigyan na kita kasi nangyari na. Pero kung minala si Kepweng at naisan siya ng babaeng aswang, pati ikaw patay. Tia, hindi pwedeng wala akong gawin. Kasama ni Mang Kepweng yung dalawa kong kaibigan. Isa pa, hindi na rin naman ibang tao sa amin si Mang Kepweng. Hindi ko kayang pabayaan yung matandang yun. Kayang-kaya ni Kepweng ang sarili niya kahit na walang kasama. Kilala ko siya, kaya alam ko ang kapasidad niya. Hindi niya naman kami kailangan eh. Kung alam niya sa sarili niya, kaya niya pa rin. Kaya payagan mo na ako. Hindi lang naman ito tungkol sa pansarili naming dahilan eh. Tungkol na ito sa mas maraming buhay. Alam kong naiintindihan mo rin ako kasi naranasan mo rin namang magpahalaga sa buhay ng iba eh. Kailangan ni Mang Kepweng ng kasama. Lalo na ngayon, buhay ang pinuno. Yan, isa pa yan. Patay na sana ang pinuno ng mga aswang kung hindi dahil sa pagiging peking manggagamot nitong si Kepweng. Nakakabanas eh. Yung iba, hindi magamot. Tapos yung pinuno ng aswang nagamot niya. At teka, alam niyong peking manggagamot siya? Malamang. Wala namang naitatagong lihim sa akin na matandang yun eh. Napabuntong hininga na lang si Tia. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Baala ka na sa buhay mo, Eric. Basta ako, sinabihan na kita. Tia, may malaking problema ngayon si Mang Kepweng eh. Wala siyang magagamit na anting-anting na mas malakas. Meron akong alam na solusyon dyan. Puntaan mo si Kepweng. Sabihin mo pinapatawag ko siya. Pagkatapos ng pananghalian, ay wala na akong sinayang na oras. Tumakbo ko patungo sa bahay ni Mang Kepweng. Sakto namang naroon siya, pati na rin ang dalawa kong kaibigan. Agad naman silang sumama sa akin. Bandang 1:00, naglakad na kami paalis. Tinatahak namin ang isang daan na madalang nalang mapuntahan ng mga tao. Isa yung abandonadong daan na dating alternatibong dinaraanan ng mga taga-baryo. Pero dahil sa pagguho ng lupa mula sa kabundukan, naharangan ng daan at hindi na kailanman napakinabangan. Sa dinami-rami ba naman ng lugar na pagtataguan mo ng anting-anting? Dito pa talaga sa lugar na ito. Alam mo namang hindi na tayo makakadaan dyan dahil gusto mong may magamit na anting-anting, di ba? Manahimik ka. Wala ka pala, Mang Kepweng eh. Under ka lang pala ni Aling. Manahimik ka rin kung wala ka sasabing maganda. Malayo pa ba tayo, Tia? Ayan na tayo. Nasa harapan namin ang kalsadang natabunan ng mataas na lupa. Ayon sa kanya, kailangan naming tawirin yon para makarating sa kabila. Naroon daw kasi ang anting-anting na iniwan niya noong nagretiro siya. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi na ako bumalik sa pagiging antingera at manunugis ay dahil inisip kong ang pagguho ng lupang ito ang sinyales na kailangan ko ng kalimutan ng tungkulin na yon. Pero ngayon, naiintindihan ko ng darating ang araw na kailangan ko pa rin gawin ang huli kong misyon. At yon ay ang ipaubaya sa iyo, Kepweng, ang huli nating alas. Maraming salamat sa tiwala mo, Minea.
Hindi ko inakala na darating din ang araw na ipagkakatiwala mo sa akin ang isang bagay na naging bahagi ng pagkatao mo. Ang tanong, paano tayo makakadaan? Kaya ko kayo pinadala ng lubid ay dahil parting bangin na yon. Doon dumadaan ang ibang tao na nagpupunta rito. Tinatali nila ang lubid sa puno ng bayabas, pero kailangan nyo mag-ingat. Kapag bumitaw ang tali, laglag kayo sa baba. Tumingin kami sa bangin. Batuhan na ang nasa ibaba. Kaya kapag pumalpa kami, siguradong mababagok ang ulo namin kapag kami ay nahulog. Kaya nung mga sandaling yon, todo ingat kami. Nakailang ulit naming inihagis ang lubid sa kabilang banda, pero nahihirapan kaming isakto yon sa puno ng bayabas. Doon pa lang, kumain na ng halos 2 oras. Ano bang teknik ang ginagawa ng ibang dumaraan dito? Bakit tayo hirap na hirap? Noon kasi, mas maraming puno ng bayabas dito. Pero dahil nga matagal na yon, yung ibang puno'y rumupok at nahulog na sa ibaba. Isang paraan na lang ang nakikita ko para makatawid sa kabila. Kailangan nating akyatin tong bundok na ito. Sigurado? Pwede naman, kaso ang tarik masyado. Delikado masyado. Baka mahulog pa kayo dyan. Hindi ako na lang ang aakyat. Sasama ko. Hindi, kahit ako na lang mag-isa. Matanda ka na. Mahina ng tuhod mo. Walang bubuhat sa'yo kapag hindi mo kayang maglakad. Medyo pasmadong bibig nitong pamangkin mo Pero may punto naman siya. Sige na, simulan nyo na habang hindi pa dumidilim. Basta kapag nakarating na kayo sa kabila, kailangan nyong mahanap ang ilog. Iisa lang naman ang ilog doon. Pagdating nyo doon, puntahan nyo ang pinakamalalim. Sa ilalim nun, meron kayong makikitang patatsulok na bato. Doon nakadikit ang anting-anting. Pambira ka naman. Ang hirap naman yan. Bakit doon mo pa inilagay? Dahil doon ko rin naman siya natagpuan. Sige na, lalarga na kami. Mag-iingat kayo. Wala na akong balita kung anong meron sa lugar na pupuntahan ninyo. Tumungo na lang kami kay Tia. Sinimulan na rin naming akyatin ng paanan ng bundok. Mga kalahating oras pa lang ang nakalipas, nakaakyat na rin kami sa taas. Mabilis ang pag-akyat namin dahil hinahabol namin ang oras. Sandali. Kalma. May muna tayo. Oh, tingnan mo na. Kung hindi kita sinamahan, baka dito pa lang ipatay ka na. Matanda na nga kasi talaga ako. Nako. Kung inabutan mo ako nung araw meron akong abs. Maskulado talaga ako. Talagang walang nagtatangkang magbiro sa akin kasi inuuntog ko talaga sa muscle ko. Talaga ba? Oo naman. Totoo. Kung hindi mo na itatanong habulin din ako ng mga babae doon. Huwag ka maingay sa tiyahin mo Pero isa yan sa nagkaroon ng paghanga sa akin. Hindi naman nakakapagtaka. Sobrang malapit kayo sa isa't isa Oh, tapos ka na ba magpahinga? Tara na. 5:00 na Mahirapan na tayong maghanap kapag gumabi na. Nauna na akong naglakad kabanong. Maingat ang pagbaba na ginawa namin dahil medyo madulas. Medyo mabagal talaga kami dahil inaalalayan ko pa si Mang Kepweng. Mga bandang saktong 6:00 na, saka lang kami nakababa. Hindi ko alam pero bigla na lang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may negatibong enerhiya ang lugar na yon para sa akin. Bakit? Hindi ko alam. Parang sumama ang pakiramdam ko. Hindi ako komportable Normal na maramdaman mo yan. Matagal-tagal na rin kasing abandonado tong lugar na ito. Kahit na gano'n na ang nararamdaman ko, ay tumuloy pa rin kami kabanong. Hindi rin naman nagtagal, nakita na rin namin ang ilog. At kaunting lakad lang naman, napunta na namin ang malalim na parte. Ang totoo niyan hindi talaga ako marunong lumangoy. Kita mo na. Kung hindi mo pa pala ako kasama, paano mo kukunin yung anting-anting? Ikaw na ang sumisid. Oo, ako talaga. Alangan namang ikaw. Nang mailawan na namin ang tatsulok na bato sa ilalim, hinanda ko na ang sarili ko para lumublob. Pero bago yon, bigla na lang kaming nakarinig ng mga kaluskos sa paligid. Sa tingin pa lang sa akin ni Mang Kepweng, alam ko na kagad kung anong mga yon. Huwag mo silang intindihin.
Sisirin mo na. Hahawakan ko ang flashlight. Sigurado ka ba? Baka mapahama ka na naman. Kahit naman hindi ka sumisid mapapahamak din naman ako. Kung ganun lang din naman, edi sisirin mo na. Hindi naman ako tatayo rito para lang mamatay. Siyempre, lalaban ako sila. Sige na, bilisan mo na. Nagmamadali akong sumisid pa ilalim kabanong. Nang makapa ko na ang tatsulok na bato, meron akong nakita roon na kumikislap. Malakas ang kutob ko na yun na ang anting-anting. Ang kaso, nang subukan kong kunin, masyado siyang madikit. Kaya kailangan kong lakasan ang pagkuha. Pero biglang nawala ang ilaw na nakatutok sa akin. Napapalaban na pala kasi si Mang Kepweng. Kaya naman kahit madilim na at wala na akong makita sa ilalim, ginawa ko makakaya ko para makuha ang anting-anting. Mabilis akong umahon. Nakita ko si Mang Kepweng na pinagtutulungan na ng mga aswang. Mang Kepweng, saluhin mo! Kumikinang-kinang na ang anting-anting na hugis buto ng sampalok. Nang masaluyo ni Mang Kepweng, nagliwanag ng bahagya ang paligid. Nasilaw ang mga aswang. Pag-alis ng liwanag, nakita ko na lang na biglang lumakas si Mang Kepweng. Pinagsasasapak at pinagsisisipa niya ang mga aswang. Parang hindi na siya matandang nirarayuma. Mas mabilis siya kumpara nung nakalaban niya yung babaeng aswang. Dumistansya ang mga aswang nang mapansin nilang hindi nila kaya si Mang Kepweng. Maya-maya lang, may isa pang aswang na lumabas mula sa gilid. Boses pa lang nito, kilalang kilala na namin. Ang lakas din naman ang loob mong umapak dito sa lugar namin mga aswang. Lugar? Kailan nyo pa naging pag-aari ito? Ha! Ang kakapal din ng mga mukha nyo no? Dito ka na mabubulok, Kepweng. Isang malaking pagkakamali na pumunta ka rito. Tingin mo ba'y pupunta ako rito para lang mamatay? Pumorma si Mang Kepweng, bagay na pinagtaka naman ng babaeng aswang. Habang ako naman, nasa gilid lang. Ginaw na ginaw. Nanunood sa kanila at hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ako makakilos dahil sa lamig ng tubig. Eric, diyan ka na muna. Tatapusin ko lang itong babaeng ito. Pwede bang bilisan mo na? Nilalamig na ako eh. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Kepweng. Nagmamadali na itong nilapitan ng mga aswang sa gilid. Walang kahirap-hirap niyang pinabagsak ang mga yon gamit lang ang kanyang kamao. Kinabigla ni Elaine ang nakita niya. Pero sa halip na umalis, mas lalo itong nagkaroon ng dahilan para lumaban. Gumapang sa batuhan si Elaine. Lumundag ito ng mataas papunta kay Mang Kepweng. Pero hindi nagtagumpay ang babaeng aswang. Nasuntok siya ni Mang Kepweng sa sikmura. Dahilan para mapabagal ang kilos nito. Bakit parang lumakas kang matanda ka? Sabi ko naman kasi sa iyo hindi ako nagpunta rito para mamatay. Nagpunta ako rito para pumatay. Pumatay ng aswang! Ganyan ba talaga kapag nagkakaroon ng anting-anting? Yumayabang at dumadaldal? Si Mang Kepweng naman ang umatake. Pinagsusuntok niya si Elaine. Makailang ulit itong tinamaan sa mukha kaya naman namagana ang kaliwang mata nito. Hindi pa nakontento si Mang Kepweng. Binalibag niya rin ng maraming beses ang babaeng aswang hanggang sa mahirapan nitong makabangon. Isang malaking pagkakamali na nakita mo ako rito, Elaine. Katapusan mo na ngayon. Sayang ka Maganda ka pa naman sana. Papatulan sana kita kung hindi ka lang aswang Nagawa pang tumawa ni Mang Kepweng. Bumwelo na siya at saka sinuntok sa dibdib ang babae. Sa lakas ng suntok niya ay nabali ang buto ng aswang. Pagbagsak nito ay siya ring binawian ng buhay. Napapabuntong hininga na lang si Mang Kepweng. Sa pagkakataong yon ay nagawa ko na ring gumalaw para lumapit sa kanya. Alis na tayo, nilalamig na ako. Marami sila rito. Kailangan muna natin magtago. Kaya mo naman na sila, di ba? Kasi may anting-anting ka na. Hindi ko pa nakakabisadong anting-anting kaya baka pumalya ako sa susunod na laban. Makinig ka na lang. Yayakapin na lang kita ng mahigpit para mag-init ka. Kadiri ka. Hindi na namin hinintay pang may makakitang ibang aswang sa amin. Nagmamadali na rin kaming umalis at naghanap ng pwedeng matataguan. Malayo-layo pa kami sa lagusan para makabalik kina Tia. Kaya tahimik lang kaming nagkukubli sa mataas na halamanan. Malakas pala talagang anting-anting ng tiyahin mo. Kakaiba ito. Hindi na ako magtataka kung bakit walang makatalo sa kanya noon. Tingin nyo, papalag na kaya yan doon sa pinuno ng mga aswang?
Ano nga ulit ang pangalan nun? Irong ang pangalan niya, sabi ng mga kasama ko. Pero hindi ko rin alam kung papalag na to sa kanya. Ang mahalaga naman ngayon meron na tayong pangahawakan. Kailangan ko lang malaman kung ano talagang kalakasan at kahinaan ng anting-anting na ito. O Eric, dito na magsisimula ang tunay na laban ha. Hindi basta-basta ang pinuno nila. Mamamaalam ka na ba? Tinawanan na lang ako ni Mang Kepweng noong mga sandaling yon. Hindi na kami nagsayang ng oras. Inakyat na namin ulit ang bundok at ligtas naman kaming nakababa. Nakahinga sila ng maluwag nang makabalik kami na dala ang anting-anting. Sinabi namin agad sa kanila kung ano ang nangyari. Kung ganon, malaki palang posibilidad na ang lugar pala sa likod ng harang na ito maaring lugar na ng mga aswang? Yun ang sinabi-sabi ni Elaine. Kaya nga, hindi na tayo mahihirapang hanapin sila. Dahil halos kalapit lang din sila ng tinitirhan natin. Handa na ba talaga tayo? Wala na ba talagang tutulong sa atin? Naiintindihan ko naman na may anting-anting pero ikaw lang yun, Mang Kepweng. Paano naman kami mga pangkaraniwang nilalang lang? Huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng sulat sa iba ko pang mga kasama. Susubukan kong kumbinsin sila ulit. Umuwi na lang muna kami sa bahay ni Jiro. Malaki-laki naman yon kaya ayos lang naman na naroon kaming lahat. Napag-usapan na rin kasi namin na magsasama-sama na kami para pagandaan ng laban. Nung gabing yon, nakapagpahinga naman kami ng maayos. Pero hindi pa rin mabura-bura sa utak ko ang nangyari. Nagawang patayin ni Mang Kepweng si Elaine gamit lang ang kamao. Iniisip ko kung magagawa niya rin ba yon sa pinunong aswang na si Irong. Kinabukasan paggising ko, wala na sa bahay si Mang Kepweng. Nakita namin siya sa labas kasama si Tia Minea. May mga ipinapaliwanag sa kanya ang tiyahin ko. Himala naman na seryosong nakikinig sa kanya si Mang Kepweng na parabang isang bata. O Tia, bakit ka narito? Tinuro niya sa akin kung ano yung mga kalakasan at kahinaan ng anting-anting. Isa pa, sasama siya sa atin sa laban. Ho? Sasama? Sigurado ba kayo? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Kung sasama ka rin pala, bakit hindi na lang ikaw ang gumamit ng anting-anting? Total, sa'yo naman yun. Dahil hindi nakakayanin ng katawan ko ang kapangyarihan na meron ng anting-anting. Sa tagal niyang namahinga, marami na ring nadagdag na enerhiya sa kanya kaya kung bigla ko siyang gagamitin maaari akong mabaldado o kaya naman ay mamatay. Si Kepweng, malakas-lakas pa ang katawan niya. Isa pa, hindi rin naman nahirapan ng anting-anting na kilalanin siya dahil dati ko naman kasama si Kepweng sa mga laban. Magiging maganda itong laban natin dahil kasama natin ang pinakamahusay na manunugis ng panahon namin. Magtigil ka nga, Kepweng. Baka mamaya maniwala mga yan. Kumusta na yung mga kasamahan mo? Pumayag ba sila? Sa kasamang palad, wala pa silang tugon sa akin. Pero umaasa ako na mababasa rin nila yon at magkakaroon sila ng maayos na desisyon. Sa ngayon, kailangan na muna nating paghandaan ng paparating na gabi. Bakit? Aatake ba mga aswang? Isa na namang manggagamot ang biniktima ng mga aswang kaninang madaling araw base rito kay Minea. Kaya nakatitiyak kami na iisa-isay na rin nila tayo. Nilaan namin ang araw na yon para sa sandaling pagsasanay. Makalipas ang buong maghapon, binigyan na kami ni Mang Kepweng ng tigisan naming sandata. Habang si Tia Minea namin, tanging latigo lang ang gamit niya. Noong mga sandaling yon, aminado akong kakaiba ang kaba na nararamdaman ko. Ano naman kasi ang alam namin sa pagiging manunugis? Mga simpleng magkakaibigan lang kaming tatlo. Habang ang dalawang matandang kasama namin ay tinaguri ang mahuhusay sa larangan nila. Pero kahit na may pangamba sa dibdib ko, pinilit kong kalimutan yon. Bandang 6:00 ng gabi, lumarga na kaming 5. Wala kaming tsak na direksyon. Ang pakay lang namin, makita ang mga aswang at pigilan sila sa kanilang pag-atake. Sandali lang. Bakit? May aswang na ba sa paligid? Napatingin kami sa paligid ng kagubatan. Tinutukan namin ng ilaw ang gilid-gilid pero wala pa naman kaming nakita. Uutot lang ako. Sira ulo ka talaga kahit na kailan. Binatukan ni Tia Minea si Mang Kepweng.
Napakamot naman ito sa ulo. Sa aming pagpapatuloy ay narating na rin namin ang abandonadong daan. Inakyat namin ang bundok. Makalipas lang ang halos 1 oras, nakababa na ulit kami. Nakatapak na kami sa hinihinala naming lugar ng mga aswang. Kaya naman mas lalong tumaas ang aming kaba. Kung ano man ang iba niyong iniisip, huwag niyo munang isipin. Ituon niyo ang atensyon niyo sa mga oras na ito. Papalapit na tayo sa lugar nila. Hindi nagtagal, nakarinig na kami ng malalakas na hiyaw mula sa kung saan. Ang sabi ni Tia Minea, kumpirmadong mga aswang daw yun. Humihiyaw daw ng ganun ng mga aswang para tawagin ang iba pa nilang mga kasama. Sa ideya pa lang na mas marami sila kumpara sa amin, alam na naming madedehado kami. Pero kapag nakikita ko si Mang Kepweng at Tia Minea na parabang hindi man lang kinakabahan, kahit papaano'y napapanatag ang kalooban ko. Nagtiwala na lang ako sa kung anuman ang magagawa nila sa laban na yon. Dito pala naglulungga ang mga hinayupak ah. Sa wakas, nakita na rin namin kung saan ang mga aswang. Isa yung malawak na kapatagan. Naglagay lang sila ng mga tent na nagsisilbi nilang tulugan. Hindi bababa sa 15 aswang ang naroon. At ayon pa sa 2 matanda, wala pa roon ang pinuno ng mga aswang. Hindi ko nararamdaman dito yung pinuno nila. Ibig sabihin, may pagkakataon tayo para lagasin ang mga yan. Mamadaliin lang natin, kaya ihanda niyo ang sarili ninyo. Mamadaliin? Bakit? Superhero ba tayo para matalo natin kaagad ang mga yan? Basta't wala kayong gagawing sariling desisyon ha. Mapapatay natin ang mga yan. Pagbilang ko ng 3, lalabas tayo at lulusubin natin sila kaagad. 1, 2, 3, lusob! Naunang lumabas si Mang Kepweng at agad din naman kaming sumunod. Nang makita kami ng mga aswang na naroon ay agad silang naalarma. Sabay-sabay silang nagpalit ng anyo. Hindi nagtagal, lumusob na rin sila sa amin. Si Tia, winasiwas niya ng maayos ang kanyang latigo. Kami naman ay dumistansya ng bahagya para hindi kami mahagip. Sa tuwing may tatama ang aswang si Tia Minea, parang napapaso umang yun sa sobrang hapdi. Si Mang Kepweng naman, pambihira ang bilis. Ang galaw ay tila kalkuladong-kalkulado. Oh, tayo naman! Ito na pagkakataon ko para makaganti sa mga salot na yan. Para ito sa mga baboy namin! Sugod! Nilapitan ko ang aswang na nasa harapan ko. Tinatad ko siya ng maraming taga. At sa mga sandaling yon, nagawa ko rin siyang patamaan. Mas lalo akong ginanahan. Ang kaba na kumakain sa sistema ko ay parang bigla na lang naglaho. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, nakakatatlong aswang na pala ang napapatay ko. Habang ang 2 kaibigan ko naman ay nasa maayos na kalagayan pa rin. Si Tia at Mang Kepweng, kalmadong-kalmado pa rin. Parang minamani-mani lang talaga nila ang pakikipaglaban sa mga yon. Makalipas sa mga halos 10 minuto, ang ibang aswang ay sumuko na rin. Pero halos kalahati sa kanila ay nakabulagta na sa lapag. Nasugatan din naman kami ng mga kalmot nila. Pero mga daplis lang yon na hindi rin naman nakapagdulot ng matinding sakit sa katawan namin. Eto na yon? Hindi man lang ako pinagpawisan? Mamaya, hindi ka lang basta pagpapawisan. Duduguin ka pa. Huwag kayo masyadong maging kampante ha, Marco. Mga abubot lang ni Irong ang kinalaban natin. Mababang uri ng aswang lang ito. Mababang aswang lang sila sa lagay na yan? Ang bibilis na ng mga yan ah. Isipin mo na lang kung gaano kabilis yung mga mas malalakas pa dyan. Tara na. Wala na tayong oras para magdaldalan pa. Palis na sana kami ng mga sandaling yon, Kabanong, nang biglang makaramdam kami ulit ng mga presensya sa paligid. May paribagong grupo ng mga aswang na dumating. At noong mga sandaling yon, inabisuhan na kami ni Mang Kepweng na ang mga susunod na makakalaban namin ay hindi na basta-basta. Sa mga sandaling yon, dito na kami kinabahan ng malala. Angil pa lang kasi ng mga aswang, ramdam na ang kanilang kabangisan. Bumuntong hininga na lang ako. Hinigpitan ang hawak na itak. Inisip ko na lang na kailangan kong mabuhay ng mga sandaling yon. Marco, ito na agad ang hiling mo. Malalakas na kalaban na. Kaya ihanda mo na ang dasal mo. Dapat hindi ka mabubulol kapag nagdasal ka na. Mang Kepweng naman nananakot pa talaga eh.
Nanahimik na kami nang palibutan na nila kami. Nagtataka kami kung bakit parang hindi agad sila umaatake. Yung pala, kasama na pala nila ang kanilang pinuno. Mula sa madilim na gilid, lumabas ito at lumapit sa amin. Pumapalakpak na akala mo'y isang laro lamang ang mangyayaring labanan. Binabati ko kayo dahil nakarating kayo sa mundo namin. Ikaw, Kepwing! Yan ang pangalan mo, di ba? At kayong 3 binata. Naaalala niyo pa ba ako? Dapat patay ka na kung hindi lang dahil sa amin. Sa madaling sabi, meron akong utang na loob sa inyo. Lalong-lalo na sa iyo, Kepwing. Kaya naman, ngayong gabi ay hindi pumasok sa isipan ko na makipaglaban sa inyo. Parang hindi naman kasi tama ang taong nagligtas sa akin gagawin kong kaaway. Parang wala naman akong utang na loob kapag ganon, hindi ba? Sabihin mo, isa ka ba sa nakatakas noong nangyaring malawakang labanan ng mga aswang at manunugis? Teka nga, sandali lang. Ikaw ba si Minea? Aba, ikaw nga! Totoo nga, buhay ka ba? Akala namin patay ka na Pero kinagagal akong makilala ka, Minea. Isang karangalan na makita ng personal ang pinakamabangis na manunugis sa kanyang panahon. Pero ang tanong ko lang, bakit ka narito? Hindi ba halata para patayin ka at matigil na ang pagdami ninyo? Kagaya nga ng sinabi ko, hindi ko balak na magkaroon ng labanan ngayon. Ayoko kayong maging kaaway. Kaya naman gusto ko lang sanang sabihin na bakit kaya hindi na lang tayo magkampihan? Pagharian natin ang probinsyang ito. Di ba mas maganda kung ganon? Merong kapayapaan sa pagitan ng mga aswang at manunugis. At ano naman ang magiging kapalit ng sinasabi mo? Ba, magandang tanong yan, iho. Para sa oras na maging magkakampi tayo na ang masusunod sa probinsyang ito. Tayo ang kukontrol sa pamumuhay ng mga tao. At tayo ang magiging nagsasayang ka lang ng laway mo. Walang mangyayaring kampihan. Dahil wala ka pa sa mundong ito, magkaaway na ang mga aswang at ang mga manunugis. Sa ayaw at sa gusto ninyo kailangan niyong mawala. Yun lang ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan sa probinsyang ito. Ulitin ko, wala akong balak na makipaglaban sa inyo. Dahil hindi mo kami kakayanin, lalong-lalo na si Mang Kepwing? Wala to! Duwag! Sabi nga nila, kung hindi mo kayang talunin, gawin mong kaibigan, saka mo traidorin. Lumang tugtugin na yan, boy! Narinig mo naman siguro mga kasama ko. Kaya wala kang aasahan sa amin. Ang mabuti pa, ihanda mo na ang sarili mo dahil magtutos tayong dalawa ngayon. Nang walang ano-ano, mag-isang lumusob si Mang Kepwing papalapit sa aswang na si Irong. Agad na nagpulasa ng mga aswang. Pati ang pinuno ay dumistansya na rin. At sa mga sandaling ito, muling nagsimula ang labanan. Hinabol ni Mang Kepwing ang pinuno, habang kami naman ay naiwan para harapin ang aswang na nakapalibot sa amin. Kalba lang, mas lalo kayong hindi makakakilos ng maayos kung iniisip niyong matatalo kaya. Ayan na! Lumundag ang mga aswang patungo sa amin. Sa bilis nila ay hindi agad kami nakailag. Tinamaan ako sa braso. Umagos agad ang dugo. Buti na lang ay hindi naman sobrang lalim. Ang mahalaga sa akin noon ay naitulak ko si Jiro at Marco para hindi sila ang tamaan. Mga ilang sandali pa, si Tia naman ang inatake nila. Kahit veterano at biyasa na talaga ang tiyahing ko, kitang-kita na nahihirapan din siya. Bukod kasi sa may edad na talaga siya, mas mabibilis at mas mababangis din ng nakakalaban niya. Kaya naman sinamahan ko si Tia sa 6 na aswang na kaharap niya. Habang 4 na aswang naman ang kay Jiro at Marco. Malakas ang loob ninyo porque matanda na ako at wala nang anting-anting? Pues, nagkakamali kayo. Dahil kayang-kaya ko pa rin kayong paslangin kahit na pangkaraniwang tao lang ako. Tia! Muling sumugod si Tia sa kanila. Hinagupit niya ng gamit niyang latigo. Nagawa naman niyang talunin ng 6 na aswang. Pero sugatan pa rin siya dahil sa nangyaring laban. Habang si Jiro at Marco naman ay tinulungan ko na rin kalabanin ng 4.
Kalaunan, natalo rin namin yon. Pero sa aming apat, ako na lang ang hindi masyadong sugatan. Eric, sundan mo si Kepweng. Masama ang kutob ka. Paano ka, tiya? Pre, kami nang bala sa kanya. Kaya pa naman namin kumilos eh. Oo nga, kaunting updi lang naman to sa amin. Sige na. Wala na akong sinayang na sandali. Dali-dali na rin akong tumakbo, papunta sa direksyon ni Mang Kepweng. Pagdating ko roon, nakita kong dihado na si Mang Kepweng sa laban. Ang kaharap niya na si Irong ay mistulang halimaw na ang itsura. Kulay itim na ang buong katawan. Mahaba ang kulay puting buhok. Si Mang Kepweng, sugatan na rin kahit na gumagamit na ito ng anting-anting. Ha! Tingnan mo nga naman, Kepweng. May rumisponde sa'yo para mamatay lang din. Hindi ka na sana sumunod pa. Di ba sabi ko naman sa'yo, kailangan mo na makakasama? Mas maganda yan. Para naman ganahan ako dahil dalawa ang ililibing ko ngayong gabi. Huwag ka masyadong matawa, Irong. Hindi mo lang alam, two heads are better than one. Muling bumangon si Mang Kepweng. Sinabayan ko siya sa pag-atake. Noong mga sandaling yon ay kampante lang ang kalaban naming aswang. Pero ang hindi niya alam, meron kaming binabalak ni Mang Kepweng. Nang makalapit na kami sa kanya, bigla kaming tumigil. Nagtaka rin naman siya sa ginawa namin. Nang siya na ang gagalaw, dinukot na ni Mang Kepweng ang isang botelya ng paminta at isinaboy sa mukha niya. Nang makita namin bumahing ng bumahing si Irong, lumapit ako at nagpadulas papunta sa harapan ng aswang. Sinuntok ko ang pinunong aswang sa pagitan ng dalawa niyang hita. Sa sobrang sakit, napasigaw siya at napatili. Gusto ko sanang tumawa noon pero mas inuna ko ang plano namin ni Mang Kepweng. Habang namimilipit si Irong, dumistansya muna si Mang Kepweng habang hawak ang anting-anting. Sinubukan niyang gumawa ng matinding konsentrasyon. Ito ay para bumalik ang kapangyarihan ng anting-anting. Mga buwisit talaga kayo! Hindi ko hinayaang makarecover ang aswang na yon. Kaya nang makadampot ako ng sanga ng puno, tinusok ko kagad siya sa puwet. Napatalon siya sa sobrang sakit habang bumabahing pa rin. Kahit na nagawa ko ang mga yon, hindi nawawala ang kaba sa kalooban ko dahil ako ang mas malapit sa aswang. Pero kailangan kong gawin yon para mabigyan ng oras si Mang Kepweng na maibalik ang lakas ng anting-anting. Nagalit si Irong sa mga ginawa ko sa kanya. Kahit na namimilipit sa sakit at bumabahing pa rin, dinakma niya ako sa leeg. Itinaas sa ere. Gigil na gigil at mas lalo kong nangamba nang makita kong mas humaba na ang mga kuko niya. Akala niyo matatalo niyo ako sa mga ganitong taktika niyong pangbata? Hindi! Masyado ka lang malakas. Kaya ginamitan ka na rin namin ng utak. Tignan mo kaya ang nasa likuran mo. Lumingon si Irong. Sinamantala ko yon para makagawa ng paraan para makaalis. Tinusok ko naman ang mga mata niya gamit ang dalawa kong daliri. Nang mabitiwan niya ako, sakto namang naibalik na ni Mang Kepweng ang kapangyarihan ng anting-anting. Mang Kepweng! Ikaw na! Umanda ka sa akin ngayon, sinaulo ka! Sa sobrang bilis ng paglapit na ginawa ni Mang Kepweng, hindi na yun namalayan pa ni Irong. Isang malakas na suntok sa tagiliran ng kanyang pinatikim sa aswang. Pagdapo ng kamao niya, napasigaw ng malakas ang pinuno. Bumalandra din ito sa puno. Mas lalong nanggigil sa kanya ang aswang na yon at muli itong umatake. Pero dahil bumalik na nga ang kapangyarihan ng anting-anting na gamit ni Mang Kepweng, nagagawa na nitong ilaga ng bawat kalmot at suntok ni Irong. Hindi ka na makakatama dahil ikaw na ang matatamaan! Malakas na sapok na naman sa muka ang pinakawala ni Mang Kepweng. Sinundan pa niya ng isa hanggang sa hindi ko na mabilang. Noong mga sandaling yon, kita agad na hindi na uubra ang kalaban namin. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Iner. Bumuelo na ito habang hindi pa nakaka-recover ang matandang aswang. Pinadapo na niya ang pinakamalakas na suntok sa dibdib. Tumilapo na naman agad ang aswang na yon. Nangingisay. Susubukan pa sana nitong makabangon pero pagtukod pa lang ng isang tuhod ay muli na naman bumagsak. Sumuka ng dugo at sa huli
tumirik ang mga mata. Sa wakas, natalo na natin ang Salotayta. Ang galing mo, Mang Kepweng. Mas magaling ka. Nagawa mo makuha ang mga senyas ko. Wala yun. Di ba nga, two heads is better than one? Mismo! Nang masiguro naming patay na nga ang pinuno ng mga aswang, ay binalikan na rin namin ang aming mga kasama. Sabay-sabay kaming umuwi. Nakahinga na rin kami ng maluwag noong mga sandaling yon. Isang buwan ang nakalipas, wala na kaming nakitang aswang sa buong probinsya. At dahil dito, ay sakalang kami napanatag. Nakabalik na kami sa mga normal naming buhay. Si Mang Kepweng ay hindi na bumalik sa panloloko. Naganap na lang siya ng ibang mapagkakakitaan na masasabi niyang talaga namang marangal. Si Jiro naman, malamang sa malamang, nakatikim ng sermon at mura sa kapatid niya. Pero nakapagsimula naman ulit ng babuyan. Habang si Marco bumalik sa pagiging tambay. Ako naman, nakahanap na rin ng mapapasukan trabaho. Nakakapagbigay na rin ako ng pera sa atin. At ang tiyahin ko, hindi tumigil sa paglalabada, sa halip itinigil na rin niya ang pagtuturo niya sa mga bagong manunugis. Mas pinili na lang niya ang simpleng pamumuhay kasama ko. Mas lalo namang gumanda ang samahan naming dalawa. Sa mga naranasan naming yon, Kabanong, masasabi kong yun ang pinakamahalagang parte ng buhay ko. Doon ko kasi talaga napagtanto sa sarili ko na kaya ko rin palang harapin ang matinding takot. Kaya ngayon, kapag may mga hamon sa buhay na dumarating, kalmado ko na lang yung hinaharap. Hanggang dito na lang po, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw na nakarating hanggang dito sa dulo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Wakas!